Okay. Yan, so hello and good evening po sa inyong lahat. Ayan, so welcome sa session 8 ng ating pag-aaral ng evidence that demands a verdict. So I'm Brother Jeff, ako muli ang mag-share sa inyo about this topic. So sa book, this is chapter 5, I believe. Yan, pero this is session natin, siya ay session 8 na. So let's pray. So Lord, thank you once again, Lord, for another opportunity, Lord, para makapag-aral ng salita mo, Lord. We thank you, Lord, for this privilege, Lord, na talagang ini-equip mo kami, tinetrain mo kami. Because I know, Lord, na lahat to ay may purpose, hindi to para lang dumaming alam namin. I know na inalaw mo mapunta kami dito para tumibay yung faith namin sa iyo at magamit mo kami, Lord, and in sharing the gospel, Lord, lalo na doon sa mga tao na talagang intellectually ay ayaw maniwala sa iyo, Panginoon. Lord, I pray na yung pag-aaralan namin ngayong gabi, Lord, gabayan mo kami. This is very controversial. Parang it has the potential to talaga makakos o makastumble ng mga believers, Lord. So I pray, Lord, na sana talagang magamit mo yung lecture ngayon, Lord, para patibayin yung faith namin sa'yo, maklear yung mga doubts namin kung meron man, at ma-strengthen kami na kahit marinig namin yung mga gantong klaseng kontrobersya, hindi kami basta-basta may stumble, Lord. So muli, Lord, thank you, and I pray this po in Jesus' mighty name. Amen. Ayan. Nag-pray lang ako pag ano ko mata ko, ang dami na. Okay. So welcome po muli, no? So sa session 8 nga. So house rules ulit. So pwedeng kumain or anything. Yung tanong, sorry, ay lamunan ko nag-ano. Ayan. Yung mga tanong, yung mga additional comments sa dulo na lang para dire-diretso. And then, tag dito, yun nga yung sa ano natin, sa donation natin, kung willing kayo pang open pa rin siya hanggang ngayon. Thank you doon sa mga nagbigay na. Malaking tulong. And then, ano pa ba announcement? So I think that's it. As nga pala, for tonight's session, I will need your full participation. Okay? So, kailangan ko makita yung reactions nyo. Gusto ko marinig yung mga thoughts and opinions nyo. So, huwag kayo maya mag-open ng mic, mag-share, no, kahit pa-recorded to. Kasi, uh, very controversial yung topic natin ngayon. Talagang dito matetest yung apologetic skills nyo, no? And ako nga, praise God na talagang inalaw ni Lord na makapag-alta ng apologetics. Kasi nagkakwentuhan nga kami kanina nila Ate Irma, nila Kuya Mon. Nung una ko napanood yung Da Vinci Code, bata pa ako noon parang wala akong kamuwang-muwang, di pa ako Christian noon. Kumbaga, naririnig ko yung mga pinagsasabi doon. Parang alam mo yun, parang may isway ka talaga Pero parang pinagpapasalamat ko kay Lord na dinala niya ako sa point na kaya ko nang sagutin yung mga accusations na binabato kay Jesus, na ganyan. So I hope, no, yun yung after ng lesson na to, ganun din kayo, no, na parang mas matibay yung footing nyo, yung root nyo kay God, na parang kahit makarinig kayo ng mga gantong kabalastugan, di ba? Parang kaya nyong sagutin, kaya nyong ipagtanggol yung faith nyo. Kasi I'm sure na kasi ako nung base yung movie, nung nirelease nga siya, sobrang naging controversial siya, balitang-balita kahit saan. 'Di ba? So ang daming na-stumble, ang daming na parang na-discourage sa Christianity kasi nga wala hindi sila hindi sila equipped sa apologetics. Tapos nasa era pa tayo na parang yung disinformation laganap. Tapos nasa era tayo na konting ganito lang, na ang bilis nating maniwala, 'di ba? Nasa era tayo ng fake news. So parang ang bilis na maniwala ng tao, ang bilis mauto. Kaya napaka-importante yung role natin, napaka-importante ng lesson natin ngayong gabi. Kasi hindi lang to para sa inyo, no? Para din to sa ibang tao, no? At least matulungan nyo sila na ma-explain yung mga ganitong bagay-bagay. Lalo pat yung movie na yun, sikat, di ba? So baka naka-upload pa rin. Uh, so at least kayo nyo ipaliwanag doon sa mga friends nyo or sa mga disciples nyo. So game na ba kayo? Game. Okay, game. So share screen muna ako at wait lang. Kita ba? Okay. Kita. Opo. Okay, game. So, Kita.
Okay. So yung kung, Teka. kung meron kayong book nung Evidence That Demands a Verdict, 'di ba makikita nyo na nakahati siya sa 3 section. So yung unang section, yung evidence for the Bible. So ngayong gabi matatapos na tayo doon. Tawa, tapos na. Yan. So nakalima agad na 5 chapter na yun, na-cover na natin. So next week, we will start a new part naman, no, evidence for Jesus naman, which is yun yung pinaka the best part, no, kasi si Jesus na yung ipagtatanggol. Tapos dito yung Bible, 'di ba? So ngayong gabi ito na yung last. So balikan lang natin yung journey natin sa part na to, no. So yung una, 'di ba, diniscuss natin yung uniqueness of the Bible, no. So anong naalala nyo dito sa lesson na to? O nalimutan niyo na. Yung yung burden of proof nasa Oo, nasa yung nag-aakusa. yung maraming question. Oo, kung sino nag-aakusa, siya dapat magpatunay. Very good, Kemon. Yung sa Bible, yung pagiging unique niya, anong naalala nyo doon? Ano siya? Kakaiba talaga kasi imagine 40 authors who wrote that book, no? Tapos Oo. in a span of 1,500 years. Yeah, very good po, no? Kakaiba yun talaga. Wala pang Ano siya? wala makakapantay Walang dun. ganon. Walang contradiction. Oh, yung length Walang ng contradiction. time. Oo, tapos yun nga. Saka yung ano din, no, bestseller siya. Hanggang ngayon, bumibenta. Wala, hindi siya nalalaos. Lalo pang dumadami ang nagbabasa. 'Di ba? Tapos yun nga, ba't ang daming galit? Kung fiction lang to, bakit masyado kayong affected? Yes. 'Di ba? So doon pa lang ano na parang may ano na it's worthy of attention na, 'di ba? Na may something sa sa book na to. So thank you Kuya Mon. Ayan. So next naman, after nun, anong sunod nating diniscuss? Yung ito yata 'yan. Ay hindi. Ayan, how we got the Bible. How we got the Bible. Oo. So, dito pinag-usapan natin yung paano nabuo yung Bible, 'di ba? Yung canon, paano pinili yung 66 books and so on, which is maganda to na ma-recall kasi may relate siya sa topic natin ngayon kasi 'di ba dito sa session 5 pinag-usapan natin yung mga nakapasok doon sa canon, yung 66, okay? Ngayong gabi ang pag-uusapan natin yung mga hindi nakapasok, no? Kumbaga bakit sila hindi nakapasok at anong meron sa kanila at kailangan natin alam kung paano sila sasagutin yung mga ganong klaseng books, no? So yan yung session 5 paano natin nakuha yung Bible, no? So mamaya sa lesson natin mare-recall natin yan. And then sunod, okay, session 6 yung sa New Testament. Okay, so paano natin nasabi na yung New Testament na binabasa natin, yan talaga yung original na message ni Lord. So ano yung pinaka-primary feature ng New Testament kung bakit siya reliable? Fresh pa dapat yan. Numbers of copy. Very good. Yung numbers ng copy. Mga ilan, Kevin? 23 to 24K. Wow, okay, very good. So, ganun karami yung copies na meron tayo sa New Testament. Kaya, and yung mga copies na yun, nearly identical, no? 95% identical. Kaya, may confidence tayo na ito talaga yung original na message ni Lord. Okay? And then lastly, last week lang, yung Old Testament naman. So ano naman ang primary feature ng Old Testament kaya siya reliable? Yung discovery Quality. sa ano? Yung Ano, quality ng ano. Ano natin Scribe kasi Dead Sea sumulat. Scroll. Oo, yung Quality ng scribes. yung scribe. Pati Ayun yung pala sa si Ate scribes, Tess, welcome Ate Tess. No? So nakita natin no yung discipline saka yung faithfulness saka yung commitment ng mga scribes no talaga para makaproduce ng quality ng mga scrolls no kay also although konti lang yung manuscripts ng Old Testament, quality naman. Quality naman. Oo, di ba? Yung sa New Testament quality din naman, pero mas quality yung sa Old kasi yung mga yung mga scribes kasi 'di ba, maraming mga Jew hindi sila naniwala sa Christianity yung New Testament. So parang yung mga Orthodox Jews kaya karamihan sa mga nag-reproduce ng mga New Testament na manuscripts, mga hindi Jewish scribes. Kaya mas quality yung sa Old Testament. So yan, so praise God, diba? So at least kayang-kaya nyo na i-defend. So ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay yung mga Gnostic, yung mga yun nga, yung mga hindi nakapasok dun sa canon ng Bible, specifically yung mga Gnostic na Gospels. So, ano ba yun? Ano yung Gnostic na Gospels? Okay, so okay.
So explore natin syempre. So maigsi nga lang to kasi 27 slides lang naman. Yung video ang mahaba. Okay. Okay. So sa umpisa may tinanong si Jella McDowell, no? Anong one Christianity or many? Okay, ano ibig sabihin nila doon? So basahin ko yung introduction nila ha. Sabi nila, many people have speculated about how lost books of the Bible might radically transform the way we view Jesus and Christianity. Popular books like the Da Vinci Code argue that the creation of the Bible was political and that those in power purposely excluded certain books from the canon. Hindi na bago yung accusation na to, narinig natin to, di ba? Na parang pinili lang daw ng mga tao yung, di ba, 66 books. Ang akusasyon, parang merong agenda yung mga pumili noon. Kasi kaya yun lang daw yung tinanggap nila. So parang kaya tayo merong topic na to ngayong gabi kasi merong iba na naku-curious dun sa mga hindi nakapasa, 'di ba? Bakit? Parang ang tingin ng iba, siguro may nilalaman nyo na content na ayaw nyo lang naman kasi malaman kasi masisira yung ano nyo. Kasi di ba ang accusation nga sa kanila, nagbebenta ng religion itong mga to. Na parang meron silang gustong ituro dahil daw hindi po yung mga books na to kontra doon sa gusto nilang ibenta. So, hindi nila sinama. Pinili lang nila yung gusto nila na ano. So, kung naalala nyo pa yung session 5, paano nyo sasagutin yung accusation na yun? Session 5. Session 5. Kung naalala nyo pa, merong simpleng sagot doon eh. Yeah, so dapat review lang parati ha yung mga lesson natin. Okay, ito tanong ko doon. Isang tao lang ba ang namili ng 66 books? Hindi. Hindi, ilan ba nag-decide noon? Saka gaano katagal bago nabuo yung 66? Nasa canon yun. Oo. Testament, Old Testament. Lahat permanently new, no? Pero kasi ang sagot talaga doon, hindi mo pwedeng sabihin na may agenda yung mga pumili noon. Kasi una-muna, ang daming tao ang namili ng 66 books. Kasi di ba ang isang criteria, it must be accepted by the people of God. Di ba? Na yung isang book, bago siya ma-recognize as canon, hindi lang kunyari kami yung mga leaders ng time na yon. Ito, sasabihin namin, canon to para sa amin. O, dahil kami ang leader, kami masusunod. Hindi ganun yun. Ang nangyari kasi noon, yung mga tao din may say sila, 'di ba? So parang yung 66 books na 'yan, kaya siya nakapasok sa canon kasi yung mga majority ng mga Christians ng time na 'yon agree na word 'yan ni God. So hindi mo pwedeng sabihin na nag-conspire sila kasi ganong karaming tao para magkuntsabahan para lang magbenta ng religion. I think napaka-imposible nun. So hindi mo pwedeng sabihin 'yon. Saka marami pang factors, no, which is makikita natin. Pero ito yung point ng lesson natin ngayon, yung mga hindi nakapasa. So merong mga naku-curious. Ano bang meron sa mga yan? Bakit hindi niyo pinasaya? Siguro nga meron kayo tinatago, no. So meron nga ba? So, yun yung ano ng Da Vinci Code, no? Yun yung focus niya, yung mga hindi nakapasa na book. Okay, so power knowledge. In other words, we have accepted a particular point of view based on what we think is reliable knowledge, but our beliefs consist of what is foisted upon us by those who hold power over public opinion. The argument of the Da Vinci Code about the Bible assumes that this political dynamic is the way beliefs develop and applies it to the history of Christianity. So parang ang sinasabi niya, yung iba sa atin, kaya lang sinasabi na yun na yung mga word ni God kasi parang pinasa na lang sa atin eh. Sinabi kasi word yan ni God. So, sige, word na nga lang ni God yan. Parang ano mo yun, parang sinasabi niya na hindi natin alam yung pinaniniwalaan natin. So, parang dahil pinasa lang sa atin. So, parang, yun yung isang akusasyon niya. And then, Ang alam. oo. Is it true that there's no real Orthodox Christianity, but just one type of Christianity that happened to win out over the others? So, parang ang mundo na pinipaint ni Da Vinci, ni Dan Brown, yung Christianity na alam natin, that's just one of many. Kasi nga, 'di ba 66 books, 'di ba nakabase yung faith natin doon sa 66 books ng Bible. So, dahil may mga hindi nakapasa na book, tingin niya yung mga books na yon, it tells a different version of Christianity. Kaya sinabi niya, meron bang isang Christianity lang o marami? Kasi yung itong Christianity natin, ito yung version na nakapasa. So yung mga hindi nakapasa, pag pinagsama-sama mo, may totally different
Christianity siya. So parang may ganun ba? Ganun ba sitwasyon? Ganun ba ang mundo natin ngayon? So yun ba ang Christianity na establish ni Lord na parang may iba't ibang version, 'di ba? Iba-ibang kwento. Yan. So could we have a drastically different Christianity today had another sect won? Are there legitimate books that should be included in the canon but were deliberately omitted? Ito na, marami na ako curious, di ba? Bakit hindi sinama yung ganyan? Bakit hindi sinama yung mga ganitong books? Mamaya, importante pala yon. So, aminin nyo, at some point ba yung iba sa inyo na, na curious sa ganon? Kung bakit hindi sinama to? Baka kailangan naman pala. Di ba? So, which is very good no kasi yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. At least makita nyo kung bakit hindi sinama itong mga to. Actually, diniscuss na to dun sa session 5, di ba? Kasi nga, inconsistent yung message, heretical, may tinuturong kontra dun sa iba, yung date, di ba? So actually, nasagot na siya, pero mas i-explore lang natin ngayon. Para at least mas magka-confidence kayo na wala tayong ganon, no? Wala tayong ganon yung sinasabi nila na conspiracy na parang sinadyang alisin to dahil hindi to pabor sa gusto ng futuro. Oo. Oo. Ngayon, so ito na, no, narinig nyo na yung term na Gnostic. Ito sa theology, sa apologetics, lagi nyo naririnig tong salita na Gnostic. Gnosticism. So ano nga pa yung Gnosticism? Okay? Di ko tanongin kung sino may idea. I think most of you walang idea. Okay, so what is Gnosticism? So pag sinabing Gnosticism, it's a Greek word, no, which means knowledge. Gnosis, knowledge. So pag narinig nyo yung ginosko, actually yun yung original na Greek word, ginosko, it means knowledge. So doon ang galing yung term na Gnosticism. So from doon pa lang sa etymology na yun, nag-aaral lang muna ko. Okay. Magkaka-idea ka na kung ano yung point ng teaching na to, ng Gnosticism. So basahin ko So, broadly speaking, Gnosticism centered on knowledge. A Gnostic was dedicated to searching for secret teachings and hidden wisdom. So Gnostic Christians may have focused less on Jesus as Savior and more on Jesus as a teacher of wisdom. This is because a basic tenet of Gnosticism was matter-spirit dualism, meaning that matter is inherently evil and so irredeemable. Only spirit can be redeemed. Thus, Gnostics denied a bodily resurrection. They held to a docetic view of Jesus that as God, Jesus did not really have a physical body but only seemed to be human. Okay, so para pasimplihin pa natin. So ang paniwala ng mga Gnostics, yung matter, yung physical world, inherently evil yan. Kumbaga nakakabit na diyan yung kademonyohan. Parang hindi na yung part na yan ng physical matter. So Gnostics. Oo. So yung spirit lang, no? Yung spirit parang may dalawang aspeto ang mundong ginagawa natin, yung physical world saka yung spiritual world. So yung spirit lang daw yung pwedeng ma-redeem. So si Jesus Christ, 'di ba God siya, tapos meron siyang human body. So parang ano 'yon, pinaghalo mo yung langis sa katubig, parang hindi pwede daw 'yon, hindi pwedeng ganoon 'yon. So parang ang tinuturo nila, so yung Jesus na tinuturo nila is iba, no? Kumbaga yung body daw niya, illusion lang 'yon, mukha lang daw siyang tao, pero parang hindi talaga siya fully human. 'Yun yung gusto nilang anuhin. God siya, pero hindi siya totoong tao, hindi siya fully human. Okay, so yun, which is, yun bang tinuturo ng Bible? No. Parang Docetism, no? Yung tinuturo. Oo. Parang iba, no? Kasi sa Bible, parang ilang beses kung nakita si Jesus na napagod, nagutom, nasaktan, di ba? So kung hindi totoo yun, so ano yung pinako nila sa cross? Illusion lang yun? Di ba? So, ngayon, mas maganda explanation sa God questions, no? Kasi mas simple. Okay, so, sabi doon, una, body is evil, spirit is good. So first, it espouses a dualism regarding spirit and matter. Gnostics assert that matter is inherently evil and spirit is good. As a result of this presupposition, so naalala niyo yung presupposition? Ano yung presupposition? Ito yung... Kahaka, ano ba yan? Yung belief. yung Assume, preconceived, Oo. Very good. Beliefs. Okay, Yes. Ito yung pinaniniwalaan namin. Ito na yun. Default, ito yung default na belief mo bago ka pa makipag-argument. So Gnostics believe anything done in the body, even the grossest sin, has no meaning because real life exists in the spirit realm only. So kahit magkasala ka na magkasala dito, ayos lang yun kasi separate naman yung spirit. Okay, sige. Yeah. So spirituality is based on higher knowledge.
Okay, so paano, 'di ba, spirit daw eh. So nakapokus sila dun sa spiritual part. So paano mo maano yung pagka-spiritual mo? Sabi ng mga Gnostics, Gnostics claim to possess an elevated knowledge, a higher truth only known to a certain few. Gnosticism comes from the Greek word gnosis, which means to know. So Gnostics claim to possess a higher knowledge, not from the Bible, but acquired on some mystical higher plane of existence. Gnostics see themselves as a privileged class elevated above everybody else by their higher, deeper knowledge of God. So in other words, sinusukat nila yung spirituality nila sa dami ng alam. Sounds familiar? Mm. Yes. Yeah, kasi it Okay. happens parang may ganun ngayon dito, no? Sinusukat natin yung spiritual maturity sa dami ng alam sa Bible. Pero ito hindi lang siya Bible, parang tingin nila, pag mas marami akong alam, pag mas parang increase ng intellect, increase ng knowledge, mas lalo akong magiging spiritual, no? So, Doesn't follow. Intellectual. yeah. False Yeah. teaching. Yeah, so that sabi ng Bible, knowledge pops up. Na actually walang masama sa knowledge eh, pero to think na doon yun ang sukatan ng pagka-spiritual mo, ng intimacy mo kay Lord, that's wrong, okay? Ito pangatlo, ito yung malala. Dito pa lang tapos na yung usapan. So paano masisave? 'Di ba? Fine na. O syempre, so kung paramihan ng alam, di sa paramihan din ng alam ang salvation, di ba? So on the matter of salvation, Gnosticism teaches that salvation is gained through the acquisition of divine knowledge, which frees one from the illusions of darkness. So kung wala kang pinag-aralan, hindi ka nakapag-aral, wala kang marunong, no read and write ka, huwag ka nang umasa na maliligtas ka. Kawawa naman. Kawawa. Pasensya na lang. pero praise God, no? At hindi yan totoo. Okay, false teaching yan. So bakit natin pinag-uusapan yan? Kasi ito yung isa sa unang, hindi mauna, kasi earliest na mga challenges ng early church, 'di ba? Kasi nga yung church ng time sa Bible, 'di ba, yung nababasa natin sa Acts, humaharap na sila sa mga false teachings eh. Yung mga, 'di ba, ang pinakauna nilang heresy na hinarap, yung works theology, na parang kailangan pa nilang maging Hudyo, kailangan nilang mag-convert sa Judaism, 'di ba? Yung circumcision, yun yung una nilang heresy na pinag-usapan na na-record sa Bible. So, itong Gnosticism, parang ito yung naging problema nila the 2nd century, no? After nung time ng Bible, 2nd century, ito yung naging issue na kinaharap nila. So ngayon, may kinalaman to sa topic natin kasi syempre, kung ikaw founder ng ganitong kulto, sabihin natin ganitong katuroan, syempre para bumenta yung tinuturo mo, kailangan mo magkaroon din ng mga manuscript, 'di ba? So, para masuportahan tong ganitong katuruan, syempre, kailangan mo nga ng manuscript. So, gumawa rin sila ng mga manuscript, which is, yun yung mga naging Gnostic Gospels. Okay? Yun yung mga Gospel ni Judas, Gospel ni Thomas, di ba? So, naglabasan yung mga yon kasi para suportahan yung teaching na to. Okay? So, mas magagets nyo to pag dumating tayo dun sa mga. Pero gets nyo na yung Gnosticism? Okay. Yeah, so conclusion, basahin na natin, no? Gnosticism is based on a mystical, intuitive, subjective, inward, emotional approach to truth, which is not new at all. It is very old, going back in some form to the Garden of Eden, where Satan questioned God and the words he spoke and convinced Adam and Eve to reject them and accept a lie. He does the same thing today as he prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. He still calls God and the Bible into question and catches in his web those who are either naive and scripturally uninformed, who are seeking some personal revelation to make them feel special, unique, and superior to others. Ayun lang. So let us follow the Apostle Paul, who said to test everything, hold on to good. To the good. And this we do by comparing everything to the Word of God, the only truth. So ang ganda, yun yung point, kasi nga yung mga Gnostics, parang way nila to para to feel na mas close sila kay God compared to others. Ganyan. So mamaya yung conclusion na yan, parang mababalikan natin yan. Pero at least malinaw So, na feeling safe sila. Ha? Ano yan? Feeling safe. Oo, feelings din. Actually, parang malaparis eh, di ba? Parang, mas magaling kami sa inyo, di ba? Mas ano kami, kasi mas marami kaming alam. Ayan. So, who decides orthodoxy? Okay. So again, 'di ba, ang pinag-uusapan natin ngayon yung mga hindi nakapasa. So balikan natin, sino ba kasi nagde-decide nga naman yan kung sino pumasa o hindi? So ano ibig sabihin ng orthodoxy? 'Di ba? So ortho means right or correct. And doxy means teaching. So pag pinagdikit mo yung dalawa, correct teaching.
So the rejection of other gospels by the proto-Orthodox and Orthodox churches was neither arbitrary nor merely political. The reasons for rejecting them were cogent and compelling. Among the main criticism raised against the other gospels and their authors were that wala yung mga reasons ba't hindi inano yung mga gospels na yon, hindi tinanggap. The Jesus they set forth was not recognizable as the Jesus known in other sacred writings or congruent with apostolic tradition. Yung Jesus na binibenta nila na kinikwento ng mga Gnostic gospels, parang ibang Jesus, no? So syempre, ang truth is exclusive. Hindi pwedeng dalawang version ng Jesus meron tayo, 'di ba? Yung yung apat na gospel na nakapasa, pareha sila ng Jesus na kinikwento. Itong mga to, parang ibang Jesus ang binebenta. Saka sila mismo, hindi sila magkasundo, magkakaiba rin sila ng Jesus na binebenta nila, na kinikwento nila. Hindi pwedeng lahat kayo totoo, di ba? Parang syempre truth is exclusive eh. Isa lang sa inyo totoo. Either kayo ang tama at mali itong nasa Bible, or tama tong Bible, kayo ang mali. Hindi pwedeng lahat kayo tama kasi magkakaiba kayo, di ba? Pangalawa, the other gospels are often esoteric, elitist, or erroneous in what they affirm about God, creation, sin, holiness, ethics, redemption. So, yun na nga, no? Yung aspect ng Gnosticism na parang medyo may iba kami, mas angat kami sa inyo, mas marami kaming alam, parang elitist, no? May pag ganun siyang nature. Yung parang yung overall na tinuturo niya, papunta dun eh. And then, number 3, they do not properly have origins among Jesus' earliest followers and are late and tendentious. So, syempre, di ba, ang book, di ba, ang isang, sana nare-recall nyo yung lesson natin sa How We Got the Bible, di ba? Ano, di ba tinitingnan, sa Old Testament, ang author ay dapat prophetic. Sa New Testament, dapat Direct apostolic. Okay. apostolic authority. Apostolic authority, 'di ba? So, tinitingnan yung credentials na nagsulat, 'di ba? So, yung mga nakapasa na books, malinaw na sinulat 'yon ng mga apostles ni Jesus Christ. Direct talaga, no, first-hand information. Etong mga to, hindi mo na nga kilala kung sino yung mga author. Although yung pangalan is sikat na figure, tapos yung writing nila, late na, 2nd century na, nagkandamatay na lahat ng mga followers ni Jesus noon, kahit yung mga first church, di ba? So, may room for doubt, di ba? So, dating is key to determining the authenticity of extra-canonical writings, di ba? Pag may mga ganyan, check muna natin, no? So, para mas mag-gets yung context ng pinag-uusapan natin, parang sa social media, di ba? Anyone can write articles eh, anyone can post anything eh. Pero ang tanong, parang saan mo binis yan? Ano mo? We have to examine everything. So check mo muna sino yung nag-post, paano niya nasabi yun, 'di ba? O example lang ngayon, kunyari si Jacqueline Jose, rest in peace, 'di ba? Namatay siya. 'Di ba usually kasi 'di ba uso sa Facebook yung yung parang nag-hoax na namatay na daw siya, yung pino-post na namatay na hindi pa pala patay. 'Di ba may mga ganon? Jackie Chan yun. Oo, di ba may mga ganon. Ang dali lang magsabi ng ganon sa social media, tapos tingnan nyo, maraming mabilis mauto. Pero kasi, yun nga tatanungin mo eh. Check mo muna yung nag-post, di ba? Parang pag hindi GMA ang nag-post, hindi tayo naniniwala agad, di ba? Kasi, pero pag GMA ang nagsabi, kunyari, kamag-anak mismo ni Jacqueline Jose nagsabi na namatay na si Jacqueline Jose, may naniniwala ba kayo? Minsan nga bro, kahit GMA na nag-post, hindi ko Oo. O di ba may confidence tayo? Kasi yung credentials na nagsabi, may reason, parang wala parang may credibility siya to say something na gano'n. Kasi anak yun eh. 'Di ba? So kung sinabi niya namatay ng mama niya, most likely ba totoo nga, 'di ba? Kasi anak niya yun eh. So ibig sabihin, pero pag yung nag-post hindi naman kamag-anak ni Jacqueline Jose, hindi sila related, 'di ba? Tapos sinabi niya patay na siya, ganyan. So parang mo nasabi, saan mo nakuha yung information mo, 'di ba? So parang ganoon din dito 'yon. 'Di ba? Parang paano niyo nasulat yung mga ganyang bagay? Hindi niyo naman pala kilala si ganyan. Hindi naman kayo related, saan mo nakuha yung information mo. So ganoon lang din sila, hindi nila pinapahirapan sarili nila. Ganoon lang, simple lang rules lang, 'di ba? So okay, so methods of analysis. Okay. Ngayon, 'di ba? Okay, so ang balikan natin, ang nag-decide ng canon is dapat yung people ni God, na-recognize nila yan, dapat may apostolic authority or prophetic authority, ganyan. Ngayon, lately, merong tinatawag na The Jesus Seminar. Ewan ko kung familiar kayo doon. Pero kung narinig niyo yung pangalan natin na nyo, The Jesus Seminar. Parang, Jesus Seminar.
Oo, ayos to, Jesus to eh. Jesus, di ba? Pag tingnan mo yung title, The Jesus Seminar. First glance. Pero pag chinek mong mabuti, anti-Jesus pala tong mga to kasi ang goal ng Jesus Seminar is ipatunayan na mali yung Bible about kay Jesus. Okay, so this is a group of scholars, no? Yung The Jesus Seminar, group of scholars to. Tapos ang inaral nila yung mga hindi pumasa na gospels, yung mga Gnostic gospels, saka lahat ng mga hindi pumasang text kasi ang tingin nga nila may tinatago daw tayo, no? Na parang itong mga hindi nyo tinanggap, tingin ko may something dito eh, kaya hindi nyo to tinanggap. So aralin namin to at ilalabas namin yung version nila kasi tingin namin parang so gusto nilang kontrahin yung version ng Bible. Kasi yung talagang tingin nila eh, may kuntsabahan nang nangyari dito eh. Di ba? Ba't hindi nakapasad ng mga to? So, basahin natin tong pangalawa. The mayor say, it is only natural for scholars to say nothing of popularizers, to want more, to want other access roads to the historical Jesus, in that this not always critical desire is what leads to such a high evaluation of extra-canonical writing. So may mga ganun kasi talagang tao, no? Parang gusto nilang, no? Hindi sapat yung Bible eh. Hindi yan yung nila. So, pasahin ko nga yung mga hindi nakapasa. Yan. So may mga ganyan, no? So, alam mo, pagdating natin sa dulo, sa kanya magigets yung pinaka-point ng lesson natin eh. Di ba? So, Jesus Seminar, okay? Okay, so ito na tayo, The Lost Gospels. Are you ready? Ito lang yung main lesson natin. So maraming lost gospels ha. Pero ang pag-uusapan natin ilan lang kasi pag chinek mo kasi hindi na kailangan i-detalye pa isa-isa. Kasi pare-pares lang sila din ng ng disqualification eh. Okay? So ano ba yung mga ang mga na-discuss dito sa evidence that the mass wait lang nga, ko to. Yan. So i-yellow ko to kasi ito ay aking dinagdag. Yan. Basta pag naka-yellow dinagdag ko. And so, Gospel of Thomas. Sino si Thomas? Si Doubting Thomas, di ba? Si Gospel of Peter. Okay. Peter. Pag Gospel of Mary. Sinong Mary? Yung Magdalena, hindi yung nanay. Okay. So, Secret Gospel of Mark. Diyan ako natawa. Di ba may Gospel of Mark? Meron pa daw siyang pa-secret pa. Okay. Secret. Secret. Di ko magets kung ba't kailangan i-secret eh. Kasi di ba ang point ka ng gospel para i-share si Jesus Christ? O bakit mo isi-secret? Ironic. Alam ko, bakit para kanino yung secret na yan? 'Di ba? Gospel of Judas, o 'di ba? Okay, Gospel of Philip. So pag tiningnan mo tong mga to, Thomas, Peter, Mary, these are well-known figures of the Bible eh, 'di ba? So kagaya ng Jesus Seminar. 'Di ba? Kagaya ng Jesus Seminar, pag nakita mo tong mga to, aminin niyo, ma-attract ba kayo hindi? O magigets yung attention nyo. Magigets attention, intriga ka eh. Oo, may intriga ka eh. Oo, 'di ba magigets yung attention mo eh. Saka kasi gospel daw ni Thomas, gospel o si Peter, o 'di ba? Si to eh, si yung talagang one of the core team ni Jesus to eh. Di ba, Peter, so malamang totoo to. Close daw sila. Oo, makasikat na mga to eh, mga pangalan to. Si Judas, meron pala siyang gospel, ganyan. Pero yun nga, yung content, ano kayang mga pinagsasabi ng mga to? Okay, so yung Gospel of Thomas muna. Yan yung actual na Gospel of Thomas. So dun sa Jesus Seminar, nilalaban nila na 5 daw ang Gospels. So hindi nila sorry, yung unlang. Okay. So, Thomas, secret. oo. So di ba, yung 4 na Gospel, tingin nila yung Gospel of Thomas pasok dapat as the 5th Gospel. So, ano bang contents niyan? So sabi diyan sa Gospel of Thomas, Thomas is a collection of 114 sayings. Sayings Ano ibig sabihin? Sayings pala, Ibig sabihin para siyang proverbs. Yung mga kasabihan, hindi siya narrative. Saying siya. So mostly attributed to Jesus. It presents a very different Jesus. Okay, dun pa lang eh. It presents a very different Jesus from those in the canonical Gospels. For instance, according to saying 114, the female element must make itself male. So yung babae, kailangan maging lalaki. And sayings 2 and 3 state, seek until you find. The kingdom is within us. Yung kingdom daw nasa loob na natin. Kailangan mo lang search your feelings, search yourself. Nandiyan na yung kingdom sa'yo.
gusto niya ng additional detail dyan sa sa mga sa mga sinulat sa Gospel of Thomas. Ito yung nakalagay. Simon Peter said to them, "Make Mary leave us, for females are not worthy of life." Jesus said, "I myself will lead her in order to make her male, so that she too may become a living spirit, resembling you males. For Oo. every female who makes herself male will enter the kingdom of heaven." Ano siya suggest doon? So, si Oo. Jesus Christ pala yung si Eunice. Oh. Oh, thanks for sharing, bro, no? So, yun ang tinuturo na. So, kailangan mong gawing lalaki. Yung babae, kailangan maging lalaki. Comments, anong sa teaching na yan? Masabi niyo doon? Yung iba, sabi ko nga pa, I need your participation eh. Absurd para sa Observe, yung iba, anong masabi niyo doon? Yung mga girls, kailangan nyo daw maging lalaki para makapasok kayo sa kingdom ni Lord. Natatawa ako. Hindi pwede, ayoko nun. Ayaw mo nan? So, kung babae ka, hindi ka ligtas. O, di ba? Patay tayo dyan. Mali na yung turo eh. Oo nga. Yung ano naman, Ano yung ba yung element na yon? The female element. Ano ba yung element na yon? parang kailangan mo pagkababae? maging, kailangan mo maging parang lalaki nga. Male culture kasi nun eh. Male Oo. lang Kasi di ba ngayong female nun, inaapi, parang discriminated sila. Discriminated ang female. Oo. Baka ibig sabihin niya, equality. Baka. Yung kingdom is Akala ko pa within us. naman yung female Yung element. Pare may yung male, may female element gagawin male. Kaya ano yung element na yun? Yun Yung lang the ba? kingdom is within us. Anong masabi niyo doon? The kingdom is within us. Eh si Jesus yan is within us. Kingdom of Jesus? Kingdom of God? Anti-Islic, I would say. Think until you find. Okay, sige. So sinasabi niya kasi, parang nasa yun yung kingdom eh. Parang i-search mo lang yung sarili mo, parang ganyan. So actually, yun yung tinuturo ngayon eh, di ba? Yung self, very self, good. self. Kasi mayroong tinatawag na little gods heresy. Okay, hindi ko to ewan ko kung naalala nyo to. Our Christians are little gods. Ito yung madalas ituro, sorry for mentioning the name, ni Joel Osteen. Di ba? There's greatness in you. Di ba? Parang there's greatness in you. You are, saka ni Stephen Furtick din, yung mga tinuturo nila na, you are ito, sige. Sorry wait lang. Word of faith. Yun yung tawag na word of faith, di ba po? Yung mga little gods heresy. Yung mga ganyang, sabihin noon, nag-exist na yung mga ganyan. Alam ko may tinuro. Grabe, noon pa pala, meron ng ganun eh. No? Yung mga little gods doctrine na parang ang gusto nilang ituro, merong yung part ni God meron sa inside of you. There's a part of God in you. Diba? Parang kasi yung mga gantong teachings, ang gusto nito is para i-boost yung self-esteem mo, di ba? Na parang there's greatness in you. There's ano sa'yo, di ba? Ganyan-ganyan. Parang Satan lang, no? Ha? Ano Parang na? Parang si Satan lang. Parang gano'n, di ba? Parang yung kingdom ni God nasa iyo na. Ganyan-ganyan. So, ang sarap pakinggan. Pero kasi, ang point dito, kasi ba't parang iba yung tinuturo ni Jesus sa kanya apostles, di ba? Lagi nilang sinasabi, di ba, na you walk for the Spirit. Kasi kapag ganito ang buhay mo, the works of the flesh, di ba? Puro ka envy, drunkenness, idolatry, sexual immorality. Kaya pag namuhay ka ng ganyan, anong sabi nila? That those who do such things will not inherit the kingdom of God. Kung nasa akin ang kingdom, ano pa kailangan ko problemahin? Hindi ko na kailangan mag-worry sa mga to, di ba? Gagawin ko na to. Nasa akin na pala yung kingdom ni God eh. Pero sabi niya, di ba? Di ba? Not yet. Okay. Di ba? Because you are to walk in the Spirit. Yan. And so, know your theology. Okay? Yan. So, yan. So the Jesus of Thomas provides secret truths only to those who are qualified to learn them. Unlike yun na nga, di ba? So merong qualifications, hindi lahat pwedeng matuto. So di ba? Sounds familiar. Parang sounds familiar na. Parang nahahalataan na sila. So unlike the biblical gospel, there's no narrative and no discussion of Christ's death and resurrection. Ayun lang. Kasi nga, di ba, ang Gnosticism, ang binibenta nila yung teachings yung learning. So parang si Jesus, yung binibenta nilang Jesus is parang moral teacher, no? Wisdom teacher. Hindi siya savior from sin. They see him as a parang guru
No, na ang goal is gawin tayong mabuti, gawin tayong matalino, ganyan. So Thomas is the most hotly debated of all non-canonical gospels, with the Jesus Seminar going as far as to place it alongside Matthew, Mark, Luke, and John. 'Di ba? So yung Jesus Seminar talagang binebenta nila tong Gospel of Thomas na canonical dapat 'to eh. Ano sabi nila, no? Fifth gospel. Ayun lang. Na-check ko yan. Bell up the group. Okay. So next, so tapos Gospel of Thomas. Di pa pala tapos, no? So ito yung ilang arguments against the Gospel of Thomas. So yun nga, no, saying siya, not narratives. Tapos yung order of events niya, mali-mali. Okay, hindi siya katulad nila, di ba si Matthew, si Mark, si Luke. Although parang synoptic sila, di ba yung order of events nasa tamang lugar. Tapos suspiciously edited. Pag nung in-examine ng mga scholars, parang halatang inedit. Parang alam mo siya, hindi siya yung authentic yung pagkakasulat. Parang halatang sinadya na gawin ganito, ganyan. So no consistent word for word quotes compared to the synoptics. 'Di ba yung sa Matthew, Mark, and Luke, hindi naman sila nagkuntsabahan eh. Pero yung nung pag kino-quote nila si Jesus, 'di ba? Parehas. Parang yung word per word na halos eksaktong talagang yung mismong sinabi ni Jesus. Ito hindi, para siyang pinaraphrase eh. So it has influences on Gnosticism, claims to have secret words of Jesus. So kiniklaim nila na meron tong secret words nga ni Jesus, wala yung iba, yung Matthew, Mark, Luke, wala sila nito. Dito lang ito kay Gospel of Thomas. So napansin na paghahalataan, no, na merong para siyang talaga, para siyang sinadyang gumawa ng fake gospel para ibenta yung Gnosticism. So conclusion, whether Thomas is a Syrian text that used as a source of Greek text influenced by Greek versions of the gospel, clearly Thomas depends on the canonical gospels. So kumbaga halatang lang siya, rip-off ng gospels. Yun yung tamang word eh, para siyang rip-off. Ginaya lang yung gospel tapos siningitan ng mga ganito para ibenta yung Gnosticism. So such dependence, as well as Gnostic elements present within the text, discounts it as being an early reliable source of information about the historical. So diniscount, no? Hindi siya counted talaga. Okay? So Gospel of Peter. Okay, so written in the 2nd century. Okay? So, kailan namatay si Peter? AD 65, di ba? Somewhere like that. Pero ito First century. Oo, sabihin, wala nang natira sa bangkay ni Peter. Biglang may lumabas na ganito. Na written in the many years after Peter died. So, ito bang mga to? Sinasabi nila na parang si Peter daw sumulat nito. Pero bakit yung Jewish elements niya, yung mga Jewish customs, inconsistent sa ignorant? But parang ang nakakatawa, ang ironic doon is si Peter Jew. Parang bakit kung susulat siya ng gospel, tapos ikikwento niya yung mga Jewish customs, dapat sakto yun kasi Jewish siya eh. Alam niya yung tama at mali na customs nila eh. Pero dito mali-mali yung customs, mali-mali, inconsistent. So si Peter ba talaga sumulat nito? Ba't mamamali niya yun? Parang ba sa Pilipino, mayari, Pilipino tayo, susulat tayo about sa kulturang Pinoy. Diba? Parang yung makuha mo yung kultura natin, mali-mali yung tinuro mo. Parang magdududa ako kung Pilipino ba talaga sumulat nito. Ba't parang hindi naman ito kultura namin ah. Diba? Sabi, so, kunyari, nagbebenta ng taho sa gabi. Si ganyan. Maniniwala ba kayo na Pinoy sumulat nun? Meron Ubus na, naman kagabi, taho ubus na sa eh. gabi, bro. Hindi na mabibenta, ubus na. Siguro meron. Meron, sana sa mga bus station, may nagbebenta to. Pero yung nagbabayad-bayad, wala na. Oo. Pero ang point nun, diba? Kasi alam natin na parang curious yun. Kasi alam natin ang taho, anong oras binibenta? Umaga. Maaga, mga alas 9, alas 8. Madalas sa umaga. So madalas sa umaga yun eh. So parang, di ba, as Pinoy, makukuha attention mo nun. Kung Pinoy talaga sumulat nito, bakit parang mali yung info niya about that, di ba? Ganyan. So yun yung point nila dito kay Peter eh. Kung si Peter sumulat dito, bakit mali-mali yung kultura ng Jew na sinasabi niya? Jew siya. Di ba? So, baka kasi hindi si Peter sumulat. Saka patay na, 2nd century na, bangkay na yung tao. Di ba? So, he concludes Peter is a 2D century pastiche of traditions from the Question, bro. Sige. Yung pag may mga lumalabas na ganyan, may mga nag-iimbestiga din yan, di ba? Nung time. Yes, siguro meron. nung lumabas yan. Actually, bro, meron. Kaya nga hindi sila tinanggap as canonicals eh. Kasi nung lumabas tong mga to, may mga pulis agad eh. Parang, mali ito ah. Kaya nga yung copies ng mga to, unti lang, wala pang 100.
Yung iba nga, 4 lang daw ang nahanap eh. 4 lang na copies, no? Kasi nga, syempre, no, ako, I trust the faithfulness of the Lord. Hindi rin niya i-allow yung mga ganito magkalat, no? So, pinupulis yan, bro. Tama yun. Pinupulis lang nila. May nag-check agad yan. Kaya hindi sila tinanggap as canon nga. Kasi napansin agad. Di ba? Sino-check Tsaka agad. parang may ginagawa sila na parang before pa daw magkaroon ng konseho kung ano yung tatanggapin ng mga early Christians na canon, parang alam na agad ng mga early Christians no na parang sasabi nga ganito, may mga maling turo, sabi nila na oo, alam namin, mali talaga yan. So parang alam na ng mga community of Christians ito yung this is not the words of the apostle. Remember, yung mga churches ng early Christian, but these were established by the close associate of the apostles, namely Irenaeus or Polycarp or Papias. So alam nila yung tinuturo ng Christ na kilala ng mga close associates mismo. So alam nila na ito ay false, ito ay true. So diba, isipin mo yung mga pumasok pa sa Bible yung mga hindi masyadong kilala na disciple, apostle. So bakit ito mali, di ba? So yun lang kahit ordinaryong Christian noon, maalam sa nakakapansin agad sila. Kaya hindi talaga bumibenta yung mga ganito. So, konti lang talaga. So, ayun, no? So, yun yung Gospel of Peter. O, ito na. The Gospel of Mary Magdalene. So, nakagawa pa pala ng Gospel ito, no? So, sabi ni Karen L. King, basahin natin yung comment niya about sa Gospel ni Mary. It presents a radical interpretation of Jesus' teachings as a path to inner spiritual knowledge. It rejects his suffering and death as the path to eternal life. So yung pagdurusa ni Jesus, saka yung kamatayan niya, hindi daw yun yung daan sa eternal life. Anong masabi niyo? Doon lang sa part na yan. No. So, inconsistent din. Ang sakit nun, di ba? Kung ako si Jesus, nagpakadusa ako, nagpalatigo ako, nagbuhat ako ng mabigat na cross, dumanak yung dugo ko, pinako ako sa cross, tapos sasabihin mo na hindi yun yung way para maligtas ng tao, di ba? Parang, ang sakit naman nun. So ano yun? Para saan yung ginawa na yun? Para saan siya pinatrusahan? Diba? So it exposes the erroneous view that the Mary of Magdala was a prostitute for what it is, a piece of theological fiction. It presents the most straightforward and convincing argument in any early Christian writing for the legitimacy of women's leadership. It offers a sharp critique of illegitimate power and an utopian vision of spiritual perfection. It challenges our rather romantic views about the harmony and anonymity of the first Christians, and it asks us to rethink the basis for church authority, all written in the name of woman. In other words, no, pro-woman tong gospel na to. Power. Feminist. Kabaliktaran nung kanina kay Thomas, no? So dito parang binebenta yung mga women as talagang sila yung may right sa leadership. Hindi daw pokpok hindi daw prostitute si Mary Magdalene, ganyan-ganyan. So, baka mamaya makikita nyo yung sa Da Vinci Code. Sorry. Sige, yung sa mamaya sa Da Vinci Code, mas magigets nyo tong Gospel of Mary. Yan. So, ito pa yung pinakamalalang akusasyon. Pero bro, parang baliktad yung nakalagay doon. Alin? Yung parang doon, pinipilit na prostitute. Ayun yung nakalagay. It ano daw, exposes the erroneous view. Erroneous view that Mary of Magdala was a prostitute. So parang sinasabi niya, si Mary ay prostitute. Pero kasi titingnan mo rin yung Bible, walang sinasabi sa Bible na si Mary ay prostitute. Ang background lang ni Mary, she was demon possessed by many demons and then ni-exorcise siya ni Christ, di ba? Hindi. Ang gusto nila sabihin dito, fiction lang daw yon yung pagiging prostitute ni Mary Magdalene. In-expose daw nila yung view na parang theological, parang fiction lang daw yun. So mamaya nga sa Da Vinci Code, magagets niyo yan. Ayan. So, we're Jesus and Mary lovers. Ito na nga yan, no? So, yung mga sino mga nakapanood ng Da Vinci Code? Ako. Yung mga hindi na lang. Napagalataan yung mga edad. Patingin nga sino yung mga... chat nyo na nga lang sino yung mga hindi pa nakapanood. Para lang may aware ako. Ako hindi pa. Mary Passis, hindi pa Hindi ko natapos eh. So, hindi ko masabing panood. Yung mga nakapanood, sabihin, halata ng edad nyo. Okay. Kasi tinatanong niya kung sino. Sinado naman. Ay, nakapanood.
So, ang isang akusasyon kay ng Da Vinci Code. Okay So si Jesus daw at si Mary Magdalene ay mag-asawa. Okay? Okay, so naging mag-asawa daw sila. At ang May mas mamaya ko na sabihin yung ayun, nasabi na no, may anak pa daw sila. Okay? So some modern writings such as the Da Vinci Code speculate that Jesus and Mary were lovers. This idea is fueled in part by the Gospel of Mary, which says that Mary was much loved by the Savior as no other woman. So nakalagay yun sa Gospel of Mary na si Mary daw, Magdalene, love na love siya ng Savior, higit sa kahit sinong babae. So, sagot ni Arman doon, it is clear that there are some who celebrates Christ's love of the woman over that of the men, but it would probably be wrong to see his love for Mary as a different in kind from his love of his male disciples. It is a difference instead of degree. So parang di niya naman sinasabi na parang romantic yung love ni Jesus kay Mary Magdalene. Kasi si Jesus, love naman niya talaga lahat eh. Pero not necessarily mean na porque parang mas may closure sa isang tao, may romantic feelings na agad. So, ibig sabihin, nung panahon na yon may mga anong tawag doon, yung mga chismoso na yung parang yung may tawag doon sa term eh, yung nilalagyan agad ng meaning, yung closeness ng mga tao. Judgmental. Joke. Ang gano'n, parang intrigero. Ayun, Intrigero, yun. intrigera, porque close lang. Siguro magkarelasyon to. Close eh. Parang, di ba walang bago, di ba? Noon pa may Nilalagyan ng ibang interpretasyon. Noon pa lang, meron ng ganun. Yung painting na yun sa Da Vinci, hindi naman traditional, hindi yan si Mary, si Apostle John yan, di ba? Mamaya, maring natin yan. So, the Bible never mentioned Jesus being married to any woman. Di ba? Wala naman sinabi, kung titingnan natin yung canonicals, walang sinabi doon na si Jesus ay kinasal kahit kanino. Di ba? Single si Jesus, no? On the contrary, pero hindi siya single for long kasi ikakasal si Jesus Christ. Pero malinaw naman din sa Bible kung kanino siya ikakasal. Kanino? Atin. Sa ating lahat, no? The church. The Diba? church. Yun naman ang sinabi ng Bible eh. Union with the believers. So. So sa case for Christ daw, Ha? nagselo si Listrobel kay Jesus, di ba? Naalala ko tuloy yung namatay na single dun sa sa main. Basahin ko muna na. Okay, so sabi sa Revelation 19, di ba? Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted to her to clothe herself with fine linen, bright and pure. Di ba? For the fine linen is the righteous deeds of the saints. So, yun yung marriage supper of the Lamb, di ba? So, wedding. So, yung Bible, nagsimula sa kasalan, garden wedding ni Adam at Eve, at nag-close siya sa isang granding kasalan, di ba? Which is yung wedding ni Christ sa buong church, no? Na-redeem niya. So, very romantic, no? Kasalan. Nakakatuwa kasi yung unang ministry din ni Lord, di ba? Sa kasalan din siya umattend. Yung sa yung First kinonvert niya, miracle. yung sa wine, yung sa wedding at Cana. Yeah, sa Canaan. Yan. So, Lord, bakit puro wedding? May ibig sabihin Love yun, story. Jeff. Ilang beses na. Nakakasal ka na rin, bro, eh. Kay Jesus. Layo ko. Inspiration ko nga si Jesus ako si Paul. Nakasal ka na rin, bro. Paiwating na yan, bro. Single tayo. Single, di ba, Paul? Single daw eh. Ay, may tech lang nga pala siya. Power of the word. Tatawa. Ang harot. Ayan, sige. Tutuloy na natin. Okay, yung secret gospel ni Mark. Di ba may gospel of Mark? May pa-secret pa siya. No? Okay, so dabi ka nga, di ba? Unrewind din sa... Ano na? Okay. So, di ba yun nga, doon pa Unrewind din sa... yung secret na gospel ni Mark, ironic yun eh. Parang oxymoron siya. Kasi ang purpose ng mga gospels para i-share si Jesus, di ba? So, bakit i-secret mo? Di ba? So, oxymoron. No? So, it quotes from a secret gospel of Mark which contains passages that are not in the canonical gospel of Mark. This secret gospel of Mark, quoted in Clement's letter, contains a provocative story in which Jesus raises a boy from the dead and then teaches him about the kingdom of God naked. So, dito, parang kinikwento si Jesus na meron daw siyang raise nga na lalaki, na bata sa kamatayan, tapos tinuturuan niya yung batang yun habang nakahubad daw siya.
So parang ang gusto niyang ibenta doon is si Jesus ay parang bakla, na homosexual baptizer. So, okay, so medyo nakaka-trigger 'yon, di ba? So suspected to be forged, no, halatang pineke based on technical aspects, yung writing, yung grammar, yung ganyan. So Evans states that from the start, scholars suspected that the text was a forgery and that Smith was himself the forger. Yung mismong sumulat niya, siya talaga yung nameke. So Carlson concludes that Smith himself perpetrated the hoax as he meets all three criteria of means, motive, and opportunity. Although Secret Mark has its proponents, it also has its many critics who reject it as a hoax. Therefore, as Evans says, no research into the gospel and the historical Jesus should take Smith's documents seriously. So, yun nga, no? So, halatang peke daw to. Sa lahat ng Gnostic Gospels, ito yung pinakaamoy peke. Wala talagang nowhere near sa content, sa technical aspects, and ganyan. So, don't bother na to. Ito last, no? Yung Gospel ni Judas. Okay. So, sinulat to 100 to 125 years after mamatay ni Judas. So, the writing claims to contain the secret discussions Jesus had with Judas. So, gets nyo, malinaw yun, di ba? Ang contents ng gospel na to, yung mga, silang dalawa lang daw. So, it elevates Judas to the level of Jesus's greatest disciple instead of a traitor and a villain. Judas is the hero of Jesus's crucifixion, assisting Jesus in completing his mission of salvation. So Irenaeus was right in condemning Judas as a Gnostic text because it is full of Gnostic themes such as hidden knowledge and a divine light within. So haltang halata na Gnostic, 'di ba? Kasi yung themes nandoon yung puro about knowledge, tapos yung divine light nga from within. So, Palagay ko, descendant ng mga Pharisee yung nagsulat nito eh. So conclusion na. Yan na. Tapos na tayo. Kaya actually, so bago tayo tumuloy dyan, eto na tayo, no? Sa 8 o'clock na pala. So mali yung tansya ko. Okay, so we will now go to the main event. Okay. Okay, so thank you, Mary. Pwede naman panoorin. Okay. Okay, so ganito. So, so yung Da Vinci Code, ang short background lang, parang ang bida rito si Tom Hanks, para siyang ang expertise niya yung sa symbols, tapos na-hinar siya para to investigate. Tapos yung painting ni Leonardo da Vinci, yung The Last Supper, is parang merong hidden message na parang controversial. So kung ano yung controversial message na yon, panoorin natin. So ngayon, sabi ko nga, nung nilabas tong movie na to, grabing nagkagulo ang buong mundo, no? Kasi nga, ikaw ba naman ang itopic mo yung si Kristo mismo, tapos mag-akusa ka ng ganito kay Kristo, syempre madaming matitrigger, no? So, naging sobrang benta nito, laman to ng balita nung time na yun, naalala ko, di ba? Parang, Marketing strategy oh, din. actually, marketing strategy siya eh. So, sa panahon ban sa Pilipinas to. Binan, mutik nga iban eh, pero hindi siya binan. So, yun yung backdrop ngayon. Ngayon sabi ko nga, para salamatan natin si Lord, no, sa gabing ito, yung opportunity makapag-aral ng apologetics, kasi marami talagang nai-stumble sa eksena na to. Kasi pag pinanood mo siya, parang very convincing, no? So parang praise God lang, no, bago natin panoorin, pasalamatan natin si Lord na tinitrain niya tayo sa apologetics, nang sa gayon kaya mong sagutin yung mga ganito. So after yung video, I want to hear your opinion sa chat. I-type nyo lang sa chat, ha, kasi gusto ko makita yung kung nag-i-effect yung pag-aaral natin ng apologetics eh. Okay? Okay ba yun? Ta-type nyo sa chat, ha? Yung reaction nyo sa scene na to, ha? Okay, so let's play. I trust you recognize the Last Supper, the great fresco by Leonardo da Vinci. My dear, if you would close your eyes. Lee, save us the parlor tricks. You asked for my help, I recall. Allow no man his indulgences. Now, mademoiselle, where is Jesus sitting? In the middle. Good. He and his disciples are breaking bread. And what drink? Wine? They drank wine? Splendid. And one final question. How many wine glasses are there on the table? One? The Holy Grail? Open your eyes. Ayan, context lang, no?
yung Holy Grail, kung napanood yung Indiana Jones, yun daw yung cup na ininuman ni Jesus nung Last Supper. Yung mismong ininuman, yung mismong baso ni Jesus Christ, yun yung tinatawag na the Holy Grail, no? So kung napanood nyo nga yung yung Indiana Jones 2, yun yung doon, parang pinag-aagawan. So dito yun yung pinag-uusapan din. Pero parang sinasabi nung ni Ian McKellen, bakit nawala yung Holy Grail dun sa painting ni Leonardo DiCaprio ng Last Supper? No single cup. No chalice. Well, that's a bit strange, isn't it? Considering both the Bible and standard Grail legends celebrate this moment as the definitive arrival of the Holy Grail. Now, Robert, you could be of help to us. If you'd be so kind as to show us the symbols for man and woman, please. Oh, no balloon animals. Huh. They can make a great duck. This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus. Quite to the point. Yes, indeed. This is known as the blade. It represents aggression and manhood. It's a symbol still used today in modern military uniform. Yes, the more penises you have, the higher your rank, boys will be boys. Now, as you would imagine, the female symbol is its exact opposite. This is called the chalice. And the chalice resembles a cup or vessel, or more importantly, the shape of a woman's womb. No, the Grail has never been a cup. It is quite literally this ancient symbol of womanhood. And in this case, a woman who carried a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of Christianity. Wait, please. You're saying the Holy Grail is a person? A woman? And it turns out she makes an appearance right there. But they're all men. Are they? What about that figure on the right hand of our Lord, seated in the place of honor? Flowing red hair, folded feminine hands, hint of a bosom, no? Incroyable. Pas tout à fait. It's called scotoma. The mind sees what it chooses to see. Who is she? My dear, that's Mary Magdalene. The prostitute? She was no such thing. Smeared by the church in 591 Anno Domini, poor dear. Mary Magdalene was Jesus' wife. This is an old wives' tale. The original one, in fact. There's virtually no empirical proof. He knows as well as I do. There's much evidence to support it. Theories. There are theories. Notice how Jesus and Mary are clothed. Mirror images of each other. The mind sees what it chooses to see. And venturing into the even more bizarre, notice how Jesus and Mary appear to be joined at the hip and are leaning away from each other as if to create a shape in the negative space between them. Leonardo gives us the chalice. Yes. Oh, and Robert, notice what happens when these two figures change position. Just because Da Vinci painted it doesn't make it true. No, but history, she does make it true. Now, listen to this. It's from the Gospel according to Philip. Philip? Yes, it was rejected at the Council of Nicaea, along with any other Gospels that made Jesus appear human and not divine. And the companion of the Savior is Mary Magdalene. Christ loved her more than all the disciples and used to kiss her. But this says nothing of marriage. Well, actually, Robert. Actually, in those days, the word companion literally meant spouse. And this is from the Gospel of Mary Magdalene herself. She wrote a gospel? She may have. Robert, will you fight fair? She may have. And Peter said, did he prefer her to us? And Levi answered, Peter, I see you contending against a woman like an adversary. If the Savior made her worthy, who are you indeed to reject her? Yes. And then, my dear, Jesus goes on to tell Mary Magdalene that it's up to her to continue his church.
Mary Magdalene, not Peter. The church was supposed to be carried on by a woman. Few realize that Mary was descended from kings, just as her husband was. Now, my dear, the word in French for Holy Grail, Le Saint Graal. from the Middle English, Sangreal, of the original Arthurian legend. Now, as two words, can you translate for our friend? Sang Real, it means royal blood. When the legend speaks of the chalice that held the blood of Christ, it speaks, in fact, of the female womb that carried Jesus' royal bloodline. But how could Christ have a bloodline unless... Mary was pregnant at the time of the crucifixion. For her own safety and for that of Christ's unborn child, she fled the Holy Land and came to France. And here it is said she gave birth to a daughter, Sarah. They know the child's name. A little girl. Yes. If that were true, it's adding insult to injury. Why? The pagans found transcendence through the joining of male to female. People found God through sex. In paganism, women were worshipped as a route to heaven. But the modern church has a monopoly on that in salvation through Jesus Christ. And he who keeps the keys to heaven rules the world. Women, then, are a huge threat to the church. The Catholic Inquisition soon publishes what may be the most blood-soaked book in human history, The Malleus Maleficarum. The Witch's Hammer. It instructed the clergy on how to locate, torture, and kill all free-thinking women. In 3 centuries of witch hunts, 50,000 women are captured, burned alive at the stake. Oh, at least that. Some say millions. Imagine then, Robert, that Christ's throne might live on in a female child. You asked what would be worth killing for. Witness the greatest cover-up in human history. This is the secret the Priory of Sion has defended for over 20 centuries. They are the guardians of the royal bloodline. The keepers of the proof of our true past. They are the protectors of the living descendants of Jesus Christ and Mary Magdalene. Okay, chat. Type in the... Okay. Okay. Marami Type in the chat box. Sige, gusto ko marinig yung mga thoughts nyo. Heresy. Yeah, yun din ang thoughts ko, heresy. Tsaka maraming mali dun sa sa claims ng film. First of all, Okay, wag yung mo kaso natin na- explain. Wag mo natin explain. Yung reaction lang muna. Reaction lang muna lalo na doon sa mga hindi pa ngayon lang yung napanood. Yung reaction lang muna. I want to hear lang muna. Yung mga first time to narinig. Nakakagalit, sabi ni Ate Tess. Galing na esikay na yan Ano? Observed, okay? Yung iba. Magaling manglito. Magaling manglito. Okay, sabi ni Kevin, diyan pala galing yung tinanong sa akin ng ka-churchmate ko na youth na nagkaasawa daw at may anak pa. Kagulat. Okay. Inaccurate. Please, yung iba. I want to hear. Kasi nga, this is the point why we're doing this. Kasi kung hindi lang din pala, kasi gusto ko malaman kung effective ginagawa natin, di ba? Gusto ko gusto ko makita kung how will you respond yan. Kasi yan yung pinaka-reason nga ba tayo nag-aaral na apologetics para kaya nating harapin yung mga ganyan, no? Kasi this is this is so di ba? This is popular media na. No, ang daming nakakapanood. So sabi ni Doc John, deceiving, great acting. Wag mo yung wag yung movie ha, yung pinagsasabi nila. Okay, game.
So, defective, sabi ni Kuya Mon. Heresy, non-biblical. Yung ano lang, emotions nyo, ano ba kayo? Na ano kayo? Parang na-convince ba kayo in some way? Kung di ka knowledgeable sa truth, maniniwala ka talaga, lalo na sa visual. Very good, Ate Bel. Diba? Yung iba, walang reaction. Okay, so yun nga no. Pag pinakinggan mo siya, parang totoong-totoo eh, 'di ba? Lalo na kasi which is yun nga yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Ang Bro. bibilis ano yan? Tanong ko, ano reaction mo nung napanood mo yun nung hindi ka pa Christian? Kasi nung time na yon, bata pa ako eh, kasi 2006. Binata na pala. Hindi pa ako Christian, pero since rooted ako sa Catholic faith, kumbaga hindi naman ako na-bother masyado. Parang hindi naman na-shake yung faith ko. Saka nung time na yun, hindi ko rin pa naintindihan yung movie talaga. Kumbaga ang nagets ko lang yung kinikwento nila, may anak daw si Jesus Christ. Saka nung time na yun, wala akong relationship pa kay Jesus Christ. So hindi ako masyadong affected. Pero nung naging Christian ako, nung narinig ko to, medyo na-trigger din ako. Parang medyo nagpapanting-ateng ako hanggang ngayon eh. Kasi lalo na ngayon, mas lalo nagpatigteng ako kasi I see this film as very dangerous pala talaga, no? Kumbaga, ang daming pwedeng mauto nito eh. Kumbaga, in the hands of the enemy, this is a very powerful weapon, di ba? Na, sabi pa nga nila ba, pakinggan nyo yung, di ba narinig yung sinabi niya, it is the greatest cover-up in human history. So parang pinalalabas nila na kasinungalingan yung tinuturo ng Bible about kay Jesus Christ. Kasi may implications yung pagkakaroon ng anak ni Jesus Christ eh. So una muna, ang sabihin nga, parang pagdapak na may anak si Jesus Christ, parang nila yung version ni God na parang yung pagka-Diyos niya na parang hindi siya nagpunta rito for that eh. Hindi yun yung point niya. Saka hindi ko alam kung ini-imply niya na kinasal ba si Mary Magdalene. Kasi kung hindi sila kasal, it would imply na parang nagka-sin si Jesus Christ, di ba? Na meron siyang nakapag-sex siya kay Mary Magdalene, tapos may anak pa siya. So parang it paints a very dangerous picture of Jesus Christ. So saka, ewan ko parang alam mo, delikado talaga siya. So, okay, so sagutin na natin. Game na? Okay, game. So, pag may ganito kayong naririnig, ano yung unang rule na lagi kong sinasabi? Burden of proof. Hindi, burden of proof. So, sa case nila, nagpresenta sila ng mga proof eh. Di ba? So, nag-akusa sila, nagpresenta sila ng proof. So, yung burden of proof, nasatisfy nila. Kumbaga, ginawa nila yung part nila, nag-akusa sila, nagpresenta sila ng proof. So dito napapasok yung role natin as defendants, 'di ba? As lawyers, ba 'di ba parang korte? So nagpresenta ng pruweba yung kalaban. So ito, tatayo na tayo ngayon, turn na natin to examine the evidence, okay? Cross-examine. Cross-examination, very good, no? Nagpresenta sila ng ebidensya. Nag-akusa sila, nagpresenta sila ng ebidensya. Ngayon, let's cross-examine. Pero ang lagi ko sinasabi, diba, pag nakakarinig kayo ng mga ganito, the first thing is to remain calm. Huwag kayong magpanik, huwag kayong parang agad, mataranta agad. No? Kumbaga, although may mga evidence, check muna natin yung validity. So, ang ang una kong i-check dyan, di ba lagi mong i-check yung credibility ng tao saka yung date, kung kailan nangyari yon. So, kailan naganap yung Last Supper? Idea kayo? More than 2,000 years ago. So yung gabi bago namatay yung kinabukasan nung namatay si Jesus Christ. Yeah. So anong year siya namatay? AD 35, 34. AD 33. Parang gano'n. Basta gano'n. 1933. Parang gano'n. Doon namatay. So malamang yung Last Supper nangyari kinagabihan. So AD 33. So let's fact check lang muna kasi si Ian McKillen, bawal yung ad hominem pero para sa akin pinapanood ko, parang ito yung pinakabobong scholar na ko. Okay, pero okay. So ang lahat yung accusations niya, lahat binasi niya doon sa painting ni Leonardo da Vinci, 'di ba? Na parang merong nire-reveal si Leonardo da Vinci na secret. So kung yung Last Supper, 'di ba yun yung content ng painting, yung Last Supper, nangyari yun AD 33. Tanong ko muna, kailan ba pinanganak si Leonardo DiCaprio na sasabi ko? DiCaprio. Okay. So birth. Before the
Leonardo, ipack-check nyo lang muna lagi yung date saka yung credibility. Kailan pinanganak si Leonardo da Vinci? April 15? 1400. Oh, so that's roughly 1,400 years, 'di ba, ang apagitan. So tanong pa natin ha. Okay, 1,400 years yung difference. When did Leonardo da Vinci painted The Last Supper? So between 1494 so 1498. So almost 1,500 years na, ganyan. So ano ibig sabihin nun? So si Leonardo da Vinci, nagpaint siya ng isang bagay na hindi niya nakita na in person. Tama ba? Okay, yun ang implication nun. Wala siya doon nung nangyari yun. Okay? Wala siya doon nung nangyari yun. Hindi niya na-witness yun personally. So yung painting na yun is just a fragment of, it's an imagination, a work of art. Tama ba? It is a work of art. No, it's just an artist expression of a popular event. Wala siya doon, hindi niya na-witness yun. So kung ano man yung details na meron doon, lahat yun galing sa imagination niya or sa isang kilalang information na. Pero hindi mo pwedeng sabihin na yung painting na yon is an authoritative description of what actually happened dun sa Last Supper. Kasi nga, the very fact na wala naman siya doon nung nangyari yun. Paano niya masasabi na ganun talaga itsura ng damit nila? Paano niya nasabi na walang cup doon? Wala naman siya doon. Di ba? Tama ba ako doon? Valid ba yung sagot ko doon? Tama. Oo, wala ka naman dun eh. So hindi ko pwedeng yung testimony mo, hindi ko yun mako-consider as credible kasi hindi ka naman first-hand witness. Wala ka doon, di ba? So doon pa lang, hindi ka pwedeng magbase ng mga kung anong, ay teka, itong si Kuya, di ba? Ito si Dan Brown, di ba? Nag-aano siya doon kanina, di ba, inaano niya, parang asa na yung kanina, lang, yan. So dito lang siya bumabase sa painting ni Leonardo da Vinci. Ayan, so ayan daw. So diba? So meron daw mukhang babae dito. Tapos sabi niya, asan na yung letter B? Sana, diba? So may nakita lang siyang letter B sa pagitan ng dalawa. Ay, Holy Grail, Holy Grail. Oh, may letter B, may letter B. Ay, ito na yan. Tapos yung angulo nung nito si Kuya mukhang babae. Tapos nakasandal siya dito. Ay, mag-asawa sila. Ayan, 'di ba? So parang alam mo 'yon, parang yung evidence mo is not credible, okay? So and you cannot base, parang hindi ka pwede mag-produce ng facts from mga ganitong bagay na hindi naman proven. Ganyan. At ang worst pa doon, ang worst pa to sa ginagawa niya, kinote niya yung gospel ni Philip at ni gospel of Magdalene. Kung umasta, di ba, kung paano niya explain, parang ang asta pa niya, parang ito yung totoo, no? Parang hindi ito sinisikreto. Pero ang nakakaano doon, parang doon pa lang maling-mali kay kasi pag in-examine ko yung mga ngayon at lalabas na peke yung mga documents na yon. Sa korte hindi porke nag-quote ka from a something, ina-accept na agad kasi i-validate muna natin evidence mo, totoo ba yan? Sino sumulat yan? Kailan niya sinulat yan? So, di ba, in-examine na natin yung gospel ni Mary. Sinulat siya later na 2nd century. Patay na si Mary, di ba? So, sinong sumulat yan? Di ba? So, hindi Tsaka bro, pati si Leonardo da Vinci, inano pa nila eh. Dinamay pa nila sa ganyan. Ang intent talaga, Last Supper, i-depict lang yung Last Supper. Tsaka hindi yan si Mary Magdalene sa nung ginagawa niya. Yeah, may video kayo papakita sa inyo. Si John yan. Ito rin, hindi rin ito yung itsura ni Jesus eh. Walang may alam sa atin kung ano itsura ni Jesus. These are just artist rendition. Artist rendition lang to. So hindi ka pwedeng mag-formulate na mga ganyang mga ano, na mga conspiracy ano. Kasi on the very first place, drawing lang 'yan. Imagination lang 'yan ng tao. Oo, di ba? Nalala mo yung mga kalokohan sa internet na ano, pag nakakita ng triangle, Illuminati yan, demonyo. So ito, sa internet, hanggang ganyan yung style. Hindi nga, di ba, na-mention yung kanina sa video, iskotoma. The mind sees what it chooses to see. Kasi nga, nilalagyan mo ng kulay yung mga nakikita mo eh. Kaya, ganyan katuloy. So,
Very good, 'di ba? So I hope doon pa lang na ano na kayo na I hope doon pa lang na ease na yung doubts nyo. Na ano ba kayo na medyo nawala yung ano nyo doon? Yung doubts nyo na baka totoo parang sumolid yung faith nyo ulit kay Jesus Christ. Ay, solid. Yes, Pero yes. natin walang Hindi totoo. naman nawala, bro. Solid Hindi pa rin. nawala. Solid pa rin. Oo. Pero Walang mas natin walang totoo. Oo. So ngayon panoorin niyo to, yung galing sa isang expert siya sa sa life and works ni Leonardo da Vinci. The Last Supper, one of Leonardo da Vinci's most famous works, plays a key role in Ron Howard's 2006 blockbuster, The Da Vinci Code. The movie claims the figure sitting to Jesus' right is Mary Magdalene, not the disciple John, as the church would have us believe, and that she is the Holy Grail. When I saw the movie of Dan Brown and I read the book, I was very happy because it was a very beautiful novel, but it's science fiction. Mario Tadai is a Milan-based inventor and an expert on the works of Leonardo da Vinci. He spent 15 years analyzing the Renaissance master's work, trying to get inside his mind. Mario doesn't believe the movie's claims, and for good reason. He knows Da Vinci's version of the Last Supper was just that, a version. Before Leonardo da Vinci, there are hundreds of Last Suppers. And when he painted the Last Suppers, he had to follow some rules. The rules wants to have the people in that position with that smile, so people can recognize the different apostles one by one. Before Leonardo's Last Supper, all of the other copies looked very similar. Artists used the same formula to depict Christ's disciples. St. Peter handles a knife. Judas carries a purse of silver. And St. John, the youngest disciple, is always shown as a youthful, feminine-looking figure. Is this John or Maria Magdalene? Is a very easy question, but it's a stupid question, because it must be John, because Leonardo had to copy the Last Supper before him, and John looks like a woman. Leonardo da Vinci just copied these things because they must be in this way, so it must be recognizable as John. That's it. The movie asks us to believe that the Last Supper contains letters hidden in plain sight. An M referring to Mary Magdalene, and a V, the symbol of a chalice, typically known as the Holy Grail, or as the Da Vinci Code would have us believe, a V for the shape of a womb. According to the experts, if you look hard enough, all paintings contain shapes that look like letters. Leonardo da Vinci may not be revealing the truth about Mary Magdalene and Jesus' relationship in his painting, but he is sending a message. One that 5 centuries ago was just as controversial as the Da Vinci Code. Before Leonardo da Vinci, all versions of the Last Supper showed Jesus and his disciples with halos, in effect portraying them as saints. But Da Vinci chose to ignore this convention and paint them without halos. I believe that Leonardo never put the halos because he think that people are common people, and this is the true secret of Leonardo. There is no extraterrestrial, supernatural object inside the Last Supper. Leonardo wants to tell us that 13 men are simple men, and this is something much more powerful. Leonardo da Vinci is communicating a subtle message with his Last Supper. He's telling us that Jesus was a mortal, a theme echoed in the Da Vinci Code. So, nagets niya? Yeah. Oh, di ba? Pinapatuloy lang no, na si Leonardo
rendition lang talaga yon, drawing lang talaga. Wala siyang Version lang gusto. talaga. Hindi siya Oo, conspiracy version na lang. parang meron siyang nire-reveal na sikreto na gano'n. Wala naman siya doon. Wala namang intention si Leonardo doon na gano'n. Oo. Sure ako, bro. May kliyente si Leonardo da Vinci. No? Pinagawa Wala lang na sa naman kanya. patutog tayo ng ano eh. Wala na naman patutog tayo ng opening ng X-Files. Para conspiracy talaga. Saka totoo nga, di ba? That's 1,400 years ago, di ba? So, bumase lang din siya sa painting ng iba. Kaya niya ginawa yon. So, ito na si Don Brown. Ay, may letter B. Ay, mag-asawa sila. Isa pang mali doon, Bro Jeff, Ah. yung pag-cite niya ng Council of Nicaea, hindi naman yun yung problem, hindi naman yun yung issue na ginresolve ng Council of Nicaea kung ano yung maano sa canon ng Bible. It's Oo. actually about the heresy of Arianism. Kaya nabuo yung to resolve ano yung pinaniniwalaan natin. Kaya nabuo yung Athanasian Creed, yung Confession of Faith, na ito yung pinaniniwalaan ng mga apostles. So this is what we believe. Walang kinalaman sa canonical gospel. So yun pala yung historical inaccuracy, di ba? So Kaya nga. So, very ano talaga siya, no? Science fiction lang talaga for entertainment purposes. Perhaps, I don't know kung anong motivation ni Dan Brown. Baka nga bumenta kasi ako, writer na rin ako. Oo, baka pera. Oo nga, kasi syempre, Pero lang talaga yun. oo, yun nga eh. So, parang ang ano ko nga lang doon, as a writer, alam ko yung ano yung temptation na parang magsulat, parang makabenta ng books para ano, pero I pray lang na sana let's pray na ma-convict kasi hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko kay kung ako nasa posisyon niya, so namatay na ako tapos humarap ako kay Jesus Christ. Hindi ko alam kung anong mukha ihaharap ko knowing na pinagkakitaan ko tong taong to tapos kung ano pinagsasabi ko sa kanya na gano'n. Tapos ngayon kaharap ko na yung actual na tao na ano, so parang ako yung natatakot para sa kanya. So I hope not, no, 'di ba, na wag umabot sa ano kasi iba yun, no? Si Jesus Christ yun eh, he's the savior of humanity, 'di ba? So grabe yung ginawa niya para sa atin. So wag ganun. Sana wag ganun. Yan. Ngayon, so, yan, praise God, at least medyo na-clear na tayo sa mga bagay-bagay na to. No? Ganun lang, simpleng fact-checking lang, mabublur na yung mga accusations na yan, mabubura na eh. So, bago tayo pumunta sa conclusion, let's hear from the author of the book himself, si Sean McDowell. Hayaan ko siya i-summarize yung ang dami kong sinabi. Okay. Wait lang. Pause mo na. Pero pa pala, ito. Yan, so i-share ko na lang to, no. Yan, so comparing the New Testament gospel with the Gnostic gospel. So yung mga yun natanggap, yung apat based on OT prophecy, theology, yung ito mga hindi natanggap based on Gnostic belief system, consistent yung message, yung sa NT, ito inconsistent, sila mismo nagko-contradict sa isa't isa. 'Di ba? Verified authors, mga totoong tao na talaga actual na sinugo ng Lord, ito mga false. Eyewitnesses accounts nga, ibig sabihin na witness nila personally yung mga pinagsasabi nila. Ito no eyewitnesses accounts. Written soon after events, sabihin malapit lang doon sa actual na pangyayari. Ito written 100 or more years after the events. Patay na yung mga tao na yun pero nakapagsulat pa. Hundreds of manuscripts for each book. Ito 1 to 4 lang, napakakonti. Unting manuscript lang. Hindi talaga kumalat, di bumenta, sorry. And accepted by the church universally, which is yun nga, di ba? Ito condemned by the church father. Actually, this is universally condemned, di ba? So, reliable source of salvation and growth as a disciple. Ito, deceptive source of salvation and spiritual growth. So, makikita mo naman eh. So, walang conspiracy dito. Kasi makikita mo naman na, ano eh, di ba? Kasi normal na merong mga fake accounts eh. Truth is exclusive eh. Hindi pwedeng iba yung truth mo, iba yung truth ko, 'di ba? 1 + 1 is 2, 'di ba? Kahit saan tayo pumunta, that's the truth, 'di ba? So ganoon lang din dito 'yon. Kaya hindi maiwasan. Hindi mo pwedeng sabihin na mayroon kaming na-drenap namin to dahil hindi to pabor sa gusto natin. I-check mo kasi kung yung sinasabi niya ba totoo din. Kasi kung totoo 'yon, kami ang mali. Hindi tayo pwedeng pares tama, 'di ba? So pag inano natin, lalabas isa lang sa atin ang tama. Kaya, sila yung lumabas na mali. Diba? So hindi mo pwedeng yung i-quote mo yun na parang may sikreto sila eh. Ayaw nilang sabihin. Diba? Pwede kong sabihin kahit ano eh. Pwede akong magsulat dito, diba? Na si Jeff ay dating artista. Ganyan. Siyang ganyan. O nakita nila ng ganun. Uy, sabi dito, artista to eh. O, diba? Pwede mo mabasa. Kahit sa panahon ngayon, diba? Sa internet. Dahil mo pwedeng mabasa eh. Kaya nga, darating tayo doon. Okay? So, pakinggan natin si Sean McDowell. A big question that skeptics and Christians have been asking recently is, are there other gospels or texts that should have been in the Bible?
We saw this especially with Da Vinci Code and some other popular movies online, the idea that there's these hidden gospels that were suppressed by the church and kept out, and they tell a very different story of Jesus. Some of these are called the Gospel of Peter, Gospel of Thomas, Gospel of Truth, Gospel of Mary. So do we have reason to believe that Matthew, Mark, Luke, and John are not actually the historical gospels and these others tell a better story of Jesus? Well, I don't think that's the case. And in fact, that's why we added a chapter on this in the update to Evidence That Demands a Verdict, because there's a few historical factors that say there's no reason we should think that these gospels give us an insight into the true historical Jesus. One is just chronologically. Matthew, Mark, Luke, and John, as we lay out in evidence, are clearly written in the first century. When it comes to these other so-called gospels, 2nd, 3rd, 4th centuries and beyond. Second, you look at the early church. The early church didn't consider these other writings gospels. There was not questions like, were they inspired? They weren't used and quoted by church fathers as scriptures, as we actually see the 4 canonical gospels being used. And then finally, we actually see some very different teachings in these gospels that just contradict what the historically earliest gospels teach about Jesus. So these other writings are interesting. They help us understand 2nd and 3rd and 4th century culture, but there's no reason to think that they tell us a better and more accurate view of the historical Jesus than Matthew, Mark, Luke, and John. Bumili daw kayo ng book niya. Pag ginagawa niya. Thank you, sir. I would like to add something to that. Why is the 4 canonical the 4 canonical gospels in the Bible are the most reliable versions of the gospel? Consider this fact that the earliest writing in the New Testament is actually the epistles of Apostle Paul. So itong mga epistles ni Apostle Paul already mentioned the creeds. Ano yung paniniwalaan ng mga early church, no? Like Christ has died and risen the 3rd day. Ano ba yung concept ng salvation, yung ano ng faith, yung salvation through faith. Diba? Pati yung mga narratives ng story ni Christ. So, ito yung mas early, sabi nila within around 40 AD, no? Na naisulat itong mga epistles of Paul. So, even these earliest writings of Apostle Paul, na even Apostle Peter sponsors, sponsor niya mismo si Paul by saying our brother Paul. So coming from the direct apostle of Christ to the post-ascension apostle Paul, these writings of Paul affirms yung authority din ng gospel na yung 4 gospels, di ba? So yun pa lang, yung earliest writing affirms the basic beliefs ng synoptic gospel, which makes the gospel that we have in the Bible as reliable, di ba? Hindi itong mga pseudegrapha na to. So, di ba? Kung gusto niyo paagahan ng mga sinulat, ito sinulat ni Apostle Paul, ina-affirm niya for yung current gospel that we have. Hindi yung mga gospel of Judas, di ba? So, yun. Thank you for sharing, Jojo. Ayan. So, conclusion na tayo. Saka basahin niyo yung pinost ni Brian. Sabi daw niya, wag daw kayo magpapapicture ng may B sa gitna niyo. Baka daw akalain magjowa kayo. Before Valentine's. Okay. So, conclusion. Okay. So, thanks for correcting din, Doc Joan. Hoax daw. Hoax, hindi daw hoax. So, Pinoy. Okay, so we have examined some of the most popular extra-canonical gospels and shown why they do not belong in the New Testament. They show evidence of late dating, of late sila sinulat, of dependence on the Gospels. Halatang ginaya lang nila yung Gospels, sinedit. And in the case of Secret Gospel of Mark, outright hoax. Yun. So, halatang peke. This should give us confidence that there was no grand conspiracy. Walang kutsabahan na naghanap dito or war of Christianities after which the victors determined the course of Christendom. Instead, the path of orthodoxy was set very early and the sects and texts were excluded truly were heretical. Yung mga hindi talaga nakapasa, talagang may reason din sila nakapasa kasi japakes talaga eh. Okay? So, basahin natin yung nakapula lang.
The oldest and best sources we have for knowing about the life of Jesus are the 4 Gospels of the New Testament: Matthew, Mark, Luke, and John. Yan lang talaga yon. This is not simply the view of Christian historians who have a high opinion of the New Testament and historical work. It is the view of all serious historians of antiquity of every kind, from committed evangelical Christians to hardcore atheists. Okay, tapos yung pula sa baba, we may wish there were older, more reliable sources, but ultimately, it is the sources found within the canon that provides us with the most and best in information. No? Yung 4 na Gospels na inalaw ni Lord, yan lang talaga yun. No? Sapat na yan, the best na yan, di ba? Na talagang yun lang makikilala mo na kung sino si Jesus Christ. Yung totoo about Him. Diba? So, closing reflection. So, meron lang actually ako din nung pinaprepare ko to, merong isang super lesson na dapat nyong maintindihan eh. Diba? Ulitin natin ha, ito para mag-gets nyo. I hope na-gets nyo yung parang lesson na dapat nyong i-take away dito. Jesus Seminar, Gospel of Peter, Gospel of Mary, Gospel of Thomas. Oh. Anong nag-gets nyo doon? Parang anong dapat nyong matutunan sa mga ganon? If it's too good to be true, therefore it's not true. Parang yun naisip ko. Pwede rin yan. Pero ito, i-reveal ko na ha. Kasi dapat nyo maintindihan, lalo na sa panahon ngayon. Kasi ang daming nauuto dito. Ayan. Hindi porke may pangalan ni Jesus or mukha siyang Christian, biblical na agad. Tama ba? Yes. Oo, kasi sa panahon natin ngayon, ang dami nating ganyan. Di ba, nakakita lang tayo, the Church of Iglesia ni Jesus ni Cristo. Ay, Cristo daw eh. Di ba yung Jesus Church House? Oo, ganyan. O, di ba parang, porque may pangalan lang ni Cristo yan. The name above every name. Oo, di ba? So, hindi porque may Jesus sa pangalan, nagki-claim siya na Jesus siya, or may mukha siyang may mga words ng Bible, Christian na agad. Kasi yun yung mundong ginagalawa natin ngayon. Di ba sabi nga ni Jesus Christ, for many will come in my name saying I am the Christ and they will many astray. Madami talaga, darating daw yung panahon na marami ng ganyan, mga pretenders, no? Mga nagpapanggap na Christian, hindi naman pala, ganyan. So, ito yung nagets ko dito na dapat i-take away natin, no? Na mag-ingat tayo. Not everything that appears Christian is actually biblical. 'Di ba? Hindi tayo nagiging judgmental, nagiging maingat lang. So dapat tandaan niyo 'yun ha, na mag-iingat kayo na huwag kayong parang kakagat agad Jesus Seminar. Oy, ayos to Jesus daw oh. Yung pala tinitira nila si Jesus doon, 'di ba? So dahan-dahan no, lahat kayo, discerning kayo, be on your guard always, ha? Marinaw 'yon? Alamin natin ano ba talaga yung pinaniniwalaan natin. Yung pinaniniwala, diba? Diba, si Jerome nandiyan, 'di ba? Lagi kong sinasabi kasi yung sa church, 'di ba? Kasi hindi ko alam yung will ni Lord para sa inyo. Hindi ko alam kung saan niya kayo dadalhin next kasi hindi mo masabi 'yon eh. Kagaya ko, hindi ko rin masabi na hindi ko naman hinangad na maglipat-lipat ng mga churches, pero si Lord ang may gusto nun. Pero kung saan man kayo dalhin ni Lord, no, yan, dinala niya kayo sa ibang church. Sabi ko lagi kay Radyo, huwag kayong bumase doon sa ganda ng church, yung facilities, kung sikat ba yung pastor. Huwag kayong tumingin sa mga ganon. Ang tingnan nyo yung statement of faith. Anong pinaniniwala ng church na yan? Kasi mamaya ang ganda-ganda ng simbahan, the aircon, may LCD, ang pogi ng pastor, sikat, galing magsalita. Tapos ang pinagsasabi sa stage, mali-mali. O di sinong naya? Oo. Spiritual life mo yung pinag-uusapan dito, kaya dapat ingatan mo yan, 'di ba? So mag-ingat kayo, no, hindi lahat ng mukhang Christian ay Christian, hindi lahat ay biblical, 'di ba? So kailangan be on your ikaw walang ibang makakapag-discern yan, makakaano niya sa sarili mo kundi ikaw lang. Kaya nga dapat nag-aaral, which is ito sundan natin, no, yung pangalawa. 'Di ba sinasabi nila, bakit nyo drenap tong mga gospels na to? Bakit yung Matthew, Mark, Luke dyan, tinanggap nyo? Diba? Parang ganyan-ganyan. Well, sinabihan tayo din ni God about dyan. Diba? So, basahin natin yung sa 1 John 4. So, actually, nandito na. Kasi hindi ko lang nalagay yung buo. Kasi yan yung litmus test. Diba? So, I hope na i-take heart nyo tong 1 John 4. Kasi ito yung parang, at least kahit ito yung take away natin ngayong gabi, no? So, babasahin ko yun nandito sa kanan, yung sa NLT, para lang mas magaan. So sabi dito, yan, discerning false prophets. Dear friends,
Do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. Huwag niyong paniwalaan daw lahat. Porque ano, di ba? You must test them to see if the Spirit they have comes from God. Check nyo muna. Kasi for there are many false prophets in the world. This is how we know if they have the Spirit of God. So makinig, ito na yun ha. Dito mo daw malalaman kung talagang sinugo yan ng Panginoon. Yung mga nagtuturo sa inyo, yung mga pastor na pinapakinggan nyo. Dito mo malalaman kung talagang sugo ng Panginoon yan, kung lingkod ng Panginoon yan. Si Jesus Christ, ano bang tinuturo niya about kay Jesus Christ? If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in the real body, that person has the Spirit of God. In other words, no, sa kabila, 'di ba, kung yung sinuturo niya si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawan tao, okay yan, 'di ba? Sabihin tinuturo niya yung fullness of divinity and fullness of humanity ni Christ, okay yan. Sa alam mong safe yan, goods yan, galing kay Lord yan. Doon daw yun ang litmus test kung anong tinuturo niya kay Jesus Christ. But ito na yung kabaliktaran. If someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, mali-mali ang pinagsasabi niya kay Jesus Christ. Bakla daw si Jesus Christ, may anak daw si Jesus Christ. Pag ganyan ang mga pinagsasabi niyan, cross na agad, di ba? That person is not from God. Hindi yan galing kay Lord. Kanino siya galing? Such a person has the spirit of the Antichrist, contra, which you heard is coming into the world and indeed is already here. Kailan sinulat tong first dyan? Ibig sabihin, nung time pa lang na yun, nandito na sila. Yung mga kapatid. Ibig sabihin, matagal na yun dito. So, but you... tutuloy ko but you belong to God, my dear children. You all have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Amen. Those people belong to this world. Yung mga nagkikwento ng mga limaling version ng mga Jesus, dito sila nabibilang. So they speak from the world's viewpoint and the world listens to them. But we belong to God. And those who know God listen to us. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the spirit of truth or the spirit of deception. Amen. Praise God. Amen. Word, diba? Yeah, alam mo bro, yung may nagsasabi na yung ano ni John na yan is actually may context yan eh. During the time na actually may mga Gnostics na nagtuturo. Di ba tama yung teaching na yung Jesus Christ did not come from the flesh, the spirit lang daw. Actually, ang story daw niyan, may mga nagtuturo daw ng false teaching na tinatry isway yung mga followers ni Apostle John. So, you can see how emotional he is, di ba? So, minawarning niya ito mga ng kanyang church na mag-ingat sa mga false teaching na ganyan. Tinatawag yung mga antichrist, itong mga nagtuturo ng mali. Tsaka siguro isang complementary verse, ito si Paul naman nagsabi, no? I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into a confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. So sabihin, sumpain sa nawa sila ng Diyos. So you see how emotional the apostles were about these false teachers? Yeah. Kasi frustrating din eh. Alam mo yun, kita tinuturo namin, nagmamatay na kami, may magtuturo. Very emotional. Kasi matter of life and death pinag-uusapan natin dito no. Kasi yung si Jesus Christ no, he's our key to eternal life Kaya talagang hindi mo masisi sila kung maging very talaga sila sa issue na to. Dapat ganun din tayo no. So again, ano ang litmus test para malaman kung sino yung galing kay Lord saka hindi galing kay Lord? Test the spirit. Si Jesus. Jesus Christ, no? Kung ano yung tinuturo ng taong yan about kay Sino si Jesus sa kanila? Doon ang pinaka doon mo malalaman daw kung sino yung japeg sa hindi. So isa puso nyo yun, no? Kasi para yun sa inyo, safeguard nyo yun sa sarili nyo. Hindi ako parating nandyan o yung mga D-group leaders nyo o yung mga pastor nyo para lagi nyong matanungan, no? Darating sa point na you are on your own sa field, no? So I pray na sana pag dumating yung time na yun, kaya nyo, no? Sa tulong ni Holy Spirit, siya ang kasama nyo. Hindi kami kasama, pero si Holy Spirit naman nandyan, no? Pero dito papasok yung pangatlo at huli kong reflection, no? Na
mag-aral, 'di ba? Study so that false teachers won't be able to fool you. Kasi yung mga fanatics ng mga false teachers, kaya nila nagagawa yung mga yan. Kasi yung mga taong yun, hindi nagbabasa ng Bible, kaya ang bilis mauto. Kaya ito naman yung sinabi ni Peter, 'di ba? You already know these things, dear friends. So be on guard. Then you will, bakit mo kailangan i-guard sarili mo? Para ano daw? You will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Hindi ka ma-stumble. Kasi kailangan mo i-guard sarili mo para hindi ka ma-stumble ng mga wicked people na to. Rather, ano dapat mo daw gawin para ano mo, hindi ka ma-lose yung footing mo? You must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi ko nga, 'di ba, tinuturo ng Gnostics knowledge. Walang masama sa knowledge, no? What you do with knowledge is yun ang magkakamanuhan tayo dito. Oo. So dito, ang sinasabi ni Peter, walang masama mag-aral ng ini-encourage tayo kasi hindi ko nga gusto, parang maraming pastors laging tinitira yung madami kayong alam, parang puro knowledge lang kayo, knowledge. Wala naman masama mag-aral di ba? Kasi Pilosopo, ganyan. Application. Ay, ando naman tayo di ba? Walang masama na mag-aral. Kaya tayo nag-aaral din para alam din natin yung ma-discern mo din yung tama at mali. Kasi nga we are living in a generation na yung Da Vinci Code, andyan lang yan, ang bilis, ewan ko nasa Netflix ba yan? Ang bilis ang bilis i-access sa social media. Grabe yata kasi Colombia. Oo, ang dami nagpo-post sa social media, lahat sa TikTok, 'di ba? Yung mga pinapakita ko sa inyong videos, lahat 'yan sa TikTok, 'di ba? Mga nagpo-post libre, 'di ba? So, we're living in a world we're living in a world na yung disinformation is very rampant, 'di ba? So paano mo ipoprotektahan sarili mo sa maling impormasyon? Simple lang, by knowing the truth, 'di ba? Oo, parang yung lagi ko sinasabi yung sa bank tellers, 'di ba? Para ma-train sila ma-detect yung peking pera. Hindi naman sa kanila pinapahawak yung peking pera. Ang ginagawa, pinapahawak sa kanila yung totoong pera, 'di ba? Ini-immerse sila doon sa totoo, pinapahawak lagi to the point na kahit nakapikit sila, mapapansin nila kung peke kasi nga sobrang silang nasanay doon sa totoo kaya makahawak lang sila ng fake, alam agad nila. So ganun din tayo, no? Yun yung gustong sabihin dito ni Peter. Hindi niya ba sinasabi na mag-aral ka para magpa-impress ng dami ng alam mo na parang yung mga Gnostics. Hindi yun ang point sabi niya, mag-aral ka para magwardyahan ang sarili mo sa mga wicked people na gusto kang idalhin sa mali, sa errors, 'di ba? Yun yung context ng knowledge dito, for protection mo sa sarili mo, 'di ba? So wag tayong tamad magbasa ng Bible, wag tayong umattend ng mga ganito, yung mga maximize niyo nga lagi ko sinasabi niyo sa mga sa disciples ko sa port, 'di ba? Pag may mga opportunities, mga libreng seminar, itong klaseng to, libre naman to, 'di ba? Wala mo bayad to, 'di ba? Atinan niyo, 'di ba? Kasi nga blessing to ni Lord sa inyo 'di ba? Na matutunan ganitong bagay. Basta ka nakita ng ganito, libre to. Diba, ganun, 'di ba? Effort lang kailangan mo, saka attention, na sipag lang, 'di ba? So, blessing to ni Lord kasi sabihin, ako instrument lang ako ni Lord para sa inyo talaga to, nire-reach out kayo ni Lord kasi gusto ni Lord na hindi kayo ma-lose yung footing nyo. Gusto niya na mag-grow kayo sa grace and knowledge nyo sa kay Jesus Christ so that you will be well guarded, 'di ba? And mas magagamit niya kayo para tulungan din yung iba. 'Di ba? So ako tinutulungan ko kayo matuto, so hopefully kayo matulungan niyo din yung iba. So that's the lesson for today. So praise the Lord, 'di ba? Yan, so tapos. Thank you, Lord. Yan. Sabihin mo yung ending. Anong ending ng movie? Baka mas spoil yung iba Panoorin na lang nila. Kaya naman na nilang. Mahalata mo sa work of fiction, yung ending kasi talang yung twist nila nakakatawa. Oh, love trip. Naging comedy sa dulo. Ang ending nun, Ay, yaman na. ano daw? Spoiler. Yaman sila manood. Panoorin ko pa Panoorin nyo. Talagang work of fiction siya. Oo. So, ayan na. So, hindi lang yung mga film niya na controversial. Meron pa siya yung sabi niya, yung sa kanyang novel, sa Pilipinas daw yung impyerno, may inaya pa siyang ganun, di ba? Nabago yan. Yaman na si Dan, bro. Ginawa na niyang negosyo yung ganyang gimmick niya. Oo, puro Nilalagyan ng lang ganun. Parang iniintriga niya, nilalagyan niya ng kontrobersya yung wala naman. Parang kung ako si Leonardo DiCaprio, parang babangon ako sa hukay ko. Anyways,
Ano yun? The Jeff Dominguez Code. Sino asawa doon? Wala. Yung iba, let me hear naman nung ano nyo. Thoughts nyo sa topic natin for tonight? Any lesson or impression ni Lord sa inyo? Yung mga hindi pa nagsalita, how did the Lord speak to you tonight sa pinag-usapan natin? Any learnings, insights, sharing, realizations, violent reaction? Pag hindi, tatawag ako. Yung mga hindi pa nagsasalita, yung nakamute lang. Know your doctrines. Yan. Tsaka, di ba? Be rooted kung ano talaga. You have to always, yun nga, sabi mo, magbasa ng Bible para alam mo kung ano yung totoo. Amen. Praise God. Yung iba, yung mga nasa row 4, may naririnig ako, may grupo daw dito na row 4 eh. Yung nga ba nagkaklase, nagkwentuhan daw sila. Pwede rin pala sa online yan. Magsalita kayo, row 4. Irma, anong robot tayo? Ha? Doon, may 6 minutes pa. Sige lang. Dali, share na. Para malaman ko din kung may natututunan kayo. Magtatawag ako Brian. Bukod dun sa letter B, ano pang masasabi mo? Ayun. Noong una ko siyang napanood. Matagal na rin yan. Siguro mga 10 years ago. Parang nasa Catholic pa kasi ako eh. Active din ako noon sa kaya medyo, pero hindi pa ganun yung pagkakilala ko kay Jesus Christ or kay Lord. Parang hindi ko na siya masikmura noon. Parang parang nagigigil ka. Yun yung yung reaction ko nung una ko siya napanood. Kasi nire-recommend nga siya sa akin na ka-churchmate ka sa Catholic. Parang yun na yung ko. Pero yung good thing yung mga pinag-aralan natin ngayon na yung about sa Gospel of Mary, Gospel of Peter. So marami akong natutunan doon. Nice. Dalo ng letter B wag didikit tas letter B. marami pa yan sila actually. Alam mo yung Valentine's. Alam mo share ako sa meron pang some false teaching dito that emphasizes the Gnostic belief na yung namatay do sa cross, evil body daw yun ni Jesus Christ. Tapos nung nakita daw ng mga apostle bigla si Christ habang pinapako, nakita nila sa puno yung spirit ni Christ, tumatawa-tawa daw. Tawag ko dito yung the laughing Jesus Christ substitute body. Gusto bigyan ko ng quote, sabi dito when he said those things, I saw him seemingly being seized by them. And I said, what do I see, O Lord, it is you yourself who they take that you are grasping me? Or is this the one glad laughing on the tree, and this one whose feet and hands they are striking? The Savior said to me, he whom you saw on the tree, glad and laughing, this is the living Christ, or living Jesus now. But this is the one whose hands and feet they drive the nails, his fleshly part, which is the substitute being put to shame, the one who came to being into his likeness, di ba? So, ridiculous. Tapos pa, but what they released was my incorporeal body, for I am the intellectual spirit, filled with radiant light. But he whom you saw coming to me is our intellectual pleroma, which unites perfect light with my Holy Spirit. Weird. So, yun nga, marami kasi talaga anyone can write anything talaga So, parang ang point nga lang, who is telling the truth, di ba? So, yun. Thanks for sharing, Jojo. Last na lang. Magtatawag ako O, Jonah. Good evening. Ayun kuya, na-bless ako sa ngayon, na pag-aralan natin tonight. And kasi madali kasing ma-stumble kung hindi mo alam yung truth Tsaka wala kang idea. So, parang it's a great reminder din na pag-aralin natin yung salita ni Lord. And yun, huwag tayo basta-bastang maniniwala dun sa mga false teachings.
Lalo na sa mga napapanood nyo o nababasa nyo sa social media. Yes. Oo, Daming dapat fake news na yeah, nagkalat. dapat talagang fake news. No? Dapat laging sa Bible yung takbuhan natin for truth. So, thanks for sharing, Jonah. So, sabi ni Kuya Mon, last na, read our Bible regularly to see our way clear enough to stay in the right path and follow the path God wants us to follow. Amen. Thank you, thank you, Kuya Mon. So, yun, no? So, thank you for tonight, guys. I hope na enjoy kayo at na-bless kayo. So, alam ko marami sa inyo manonood ng Da Vinci Code. So, so i-close ko na to para makapanood na kayo. Okay. So thank you for spoiler. Lap trip yung ending nun. Pero so this is the last for Defending the Bible. So next week we will start the new saga, the new chapter. Kasi ang i-defend natin si Jesus Christ na. Lahat ng issue kay Jesus Christ na. So focus tayo kay Jesus Christ, which is the best of this book. No? So I'm excited to start that journey with all of you. So sana makumpleto nyo tong journey natin up to the end. So enjoy lang, no? Slow lang, pero eventually makakarating tayo sa finish line. Let's just enjoy the journey. Amen? Amen. So let's pray, no? So let's put ourselves in the presence of God. So Lord, thank you so much again for tonight, Lord. Sobrang na-bless kami sa mga shinare mo sa amin. Thank you, Lord, for the privilege, Lord, na yung talagang ini-equip mo kami, Lord, para hindi kami, ayaw mo talagang nararamdaman namin yung love mo, na ayaw mong ma-stumble kami, ayaw mo kami gusto mong maprotektahan kami sa mga temptations, sa mga attacks ng enemy na nakapaligid sa amin, Panginoon. Kaya we thank you talaga, Lord, for your love, for your faithfulness in our lives, Lord, na gusto mo kami nga maging safe, Lord, from all these errors, Lord. So I pray, Lord, na sana natutunan namin ngayong gabi, Lord, is talagang ma-store namin sa hearts namin, ma-apply namin sa buhay namin. More than that, Lord, I pray na sana magamit mo kami para ma-spread yung truth dun sa iba, Lord. The enemy is working double time, Lord. We can see that. May papelikula pa silang nalalaman, Lord. Pero Lord, I pray na sana, despite yung mga advantages ng enemy, Lord, we know that you are on our side, Lord, and we will win this laban, Lord. So, we pray lang, Lord, na sana magamit mo kami, Lord, no, in your own ways, Lord, na maka-reach out sa mga tao na na-stumble, na nalinlang, na hindi pa alam yung katotohanan, Lord. Nang sa gayon, Lord, makilala ka nila at sila din ay maligtas, Lord, which is after all, yun naman ang goal ng lahat ng to, Lord, ma-share yung gospel sa iba. Kaya again, thank you so much, Lord, for this privilege, Lord. We love you so much, Lord. And I pray for the week that is ahead, Lord, nagawa maging safe, maging productive, maging successful yung week namin. Lahat ng gusto namin ma-achieve this week, Lord, inaalay namin sa iyo, Lord. Sa tulong mo lamang, Lord, kaya namin magagawa yan, Lord. And I pray na sana nga po, allow mo kami magkita ulit next week para matuloy namin itong ginagawa namin, Lord. Nang sa gayon, Lord, mas lalo kaming ma-inlove sa iyo, mapalapit sa iyo, at mas tumibay yung pananampalataya namin sa iyo, Lord. Thank you, Lord, and I pray this in Jesus' mighty name. Amen. So, thank you so much. Thank you, Jeff. Enjoy ko tong Thank you, session Jeff. ko, bro. Salamat. Enjoy. Salamat, Jeff. Okay. Ending daw, ending. Ending daw, panoorin nyo na lang. Ending. Pero Spoiler. Okay. Kaya ba gusto i-share siguro iba sa group chat na lang, bigyan na lang ako mga insights, parang gano'n. Sa group na lang. Sige, good night. Good night. Bye.